Ang mahal naman ng taxi. 500 agad ang sinisingil sa akin papunta sa bahay nitong Madam Carmela Olivares. Sabi nung konduktor ng bus na sinakyan ko, malapit na lang daw dito yung address na to. Ano kayang pwede kong sakyan na mura lang ang pamasahe? Pabulong na sabi ni Cecil sa sarili, habang kakaalis lang sa harapan niya ng isang taxing sasakyan niya sana papuntang Santa Cruz, Manila. Hindi alintana ni Cecil ang tirik ng araw at init ng panahon habang naglalakad sa gilid ng terminal ng bus at akay-akay niya ang isang malaking maleta at 2 sack bag na puno ng mga gamit niya. Naririnig na ni Cecil ang tiyan niya na kanina pang nag-aalburuto dahil sa gutom. Lalo pa siyang natakam nang mapadaan siya sa mga tindahan ng pagkain, food stalls at tusok-tusok na merienda sa gilid ng waiting area malapit sa bus terminal. Nagpahid si Cecil ng pawis sa mukha habang nakakunot ang kanyang noo at iniisip kung paano siya makakarating sa dapat niyang puntahan. 12:00 na ng tanghali. 10 a.m. ang usapan na makakarating si Cecil sa address ng pagtatrabahuhan niya pero late na siya. Naisip niya na lang na magpaliwanag mamaya pagkarating niya doon dahil na-traffic din naman ang bus na sinasakyan niya pagdating nito sa EDSA. Maya-maya ay nagring na ang cellphone ni Cecil. Tumatawag na ang agent na nag-hire sa kanya na si Miss Ana. "Hello Cecil, nasan ka na? Hinahanap ka na dito. Sabi ko naman sa'yo dapat agahan mo magbiyahe eh." Tugon ni Miss Ana sa tawag habang todo paliwanag naman si Cecil na malapit na lang siya sa bahay ni Madam Carmela at naghahanap na lang siya ng masasakyan papunta doon. "Ilang minutes na lang po. Promise po malapit na ako dyan." Huling linyang sinabi ni Cecil sa kausap na agent sabay baba ng tawag. Nagtanong-tanong si Cecil sa guard at sa mga taong nakatambay sa labas ng bus terminal para malaman kung anong pwede niyang sakyan para makarating agad sa pupuntahan. Tinuro naman sa kanya ng isang pedicab driver na pwede na siyang sumakay na lang ng jeep at pagbaba ay mag-tricycle na lang siya para matunto ng eksaktong bahay ng magiging amo niya. Sinunod naman to agad ni Cecil at napangiti pa siya dahil ang laki ng naitipid niya at buti ay hindi siya tumuloy sa taxi na kausap niya kanina. Maya-maya pa ay natuntunan rin ni Cecil ang bahay ni Madam Carmela Olivares. "Ito na ba yun? Block 9, Lot 10. Tama, ito nga. Ang laki pala ng bahay ni na Madam Carmela. Mukha lang siyang lumang mansyon pero malaki pa rin." Sabi ni Cecil sa sarili habang dama sa tono ng boses niya ang pananabik sa bagong trabahong papasukan niya. Hanggang 2 palapag ang bahay ni na Madam Carmela. May kalakihan din ito dahil bukod sa 5 hanggang 6 ata ang kwarto sa loob nito, ay may 4 na atik pa itong kasama. Binabakuran din ito ng malaking gate na kulay itim at napalilibutan nito ng mga halaman na halatang mamahalin at alagang-alaga. May nakapark din sa may garahe na 2 malaking SUV na sasakyan. Maririnig din ng aso na kumakahol, isang Siberian Husky na nasa loob ng kulungan nito. Tahimik ang subdivision kung saan nandoon ang bahay ni Madam Carmela. Kaya kahit papano ay napabuntong hininga si Cecil at kampante siya na ligtas naman ang lugar na kanyang pagtatrabahuhan dahil bago makapasok sa subdivision ay may guard din na nagbabantay. Hindi na nagtagal at pinindot na ni Cecil ang doorbell at agad namang may lumabas para pagbuksan siya ng gate. "Ikaw si Cecil Mendoza?" Tanong kay Cecil ng isang babaeng nakasalamin at nakasuot ng formal blouse na itim at white slacks, si Miss Ana. Magandang tanghali po. Opo, ako po." Magalang na sagot ni Cecil. Si Miss Ana ay isang pinagkakatiwalaang personal assistant ng pamilyang Olivares. Siya rin ang nangangalaga sa mga assets at finances ng mga negosyo ni Lola Carmela. Naganap din siya ng mapagkakatiwalaang caregiver para sa matanda dahil alam niyang mas matutugunan nito ng pansin ang mga pangangailangan ni Lola Carmela. Pinapasok ni Miss Ana si Cecil sa loob ng gate at para maipakilala na siya sa magiging amo niyang si Madam Carmela. Nagtawag ng isang lalaking kasamahan si Miss Ana para tulungan si Cecil na buhatin papasok ang mga dala niyang bagahe. Dinala ni Miss Ana si Cecil sa sala at pinaupo muna sa sofa at inabutan ng tubig na maiinom. Tinanong ni Miss Ana si Cecil kung bakit ito na late ng pagdating at kung kumain na ito ng tanghalian. Nagpaliwanag naman si Cecil at sinabi rin niyang mamaya na lang siya kakain pagtapos na siyang ipakilala sa magiging amo niya. Pinaghintay muna ni Miss Ana si Cecil sa sala dahil susunduin niya si Madam Carmela mula sa kwarto nito. Ilang sandali pa ay lumabas ang isang matandang babae na nasa 75 years old na ang edad at nakaupo sa isang wheelchair na tulak-tulak ni Miss Ana. Habang papalapit si Miss Ana at Lola Carmela kay Cecil, ay tila ba halong pananabik at pagtataka ang nararamdaman niya. Nakatingin lang si Lola Carmela kay Cecil habang papalapit ito sa kanya.
Kitang-kita ni Cecile na eye to eye na nakatingin sa kanyang matanda pero wala namang reaksyon ng mukha nito. Nakatikom lang ang bibig at diretsong nakatingin sa kanya. Cecile, ito si Lola Carmela. Siya ang aalagaan mo. Pagpapakilala ni Miss Ana kay Lola Carmela. Hello po, madam. Lola na lang, Cecile. Mas gusto ni Lola Carmela na Lola ang itatawag sa kanya kesa ma'am o madam. Sabat ni Miss Ana kay Cecile. Okay po. Hello po, Lola Carmela. Ako po si Cecile. Magandang tanghali po. Kamusta po kayo? Nakangiting pakilala at bati ni Cecile sa matanda. Nasaan na yung pinabili ko sa yung ice cream? Kalmado at seryosong tanong ni Lola Carmela kay Cecile. Nakita agad ni Cecile dito ang sintomas ng Alzheimer's disease ng matanda. Nagkatitigan na lamang si Cecile at Miss Ana pagkatapos marinig ang tanong ni Lola Carmela. Sinisenyasan na lamang ni Miss Ana si Cecile na ayos lang yan at sakyan na lang ang matanda. Asan na? Bakit wala akong dalang ice cream? Biglang tanong ulit ni Lola Carmela na medyo masungit na ang tono. Lola Carmela? Natigilan sa pagsasalita si Cecile dahil bigla siyang sinampal ng matanda sa kaliwang pisngi. Laking gulat nilang dalawa ni Miss Ana nang gawin ito ni Lola Carmela. Bakit hindi mo ako binila ng ice cream? Di ba sabi ko gusto ko ng ice cream yung sorbetes? Yung nasa apa. Bakit hindi mo ako binilihan? Tugon ni Lola Carmela kay Cecile habang umiiyak at tila nag-hysterical na dahil sa ice cream. Pinaghahampas din ng matanda si Cecile habang sinasabi niya ang mga salitang yun at halos mahulog na siya sa wheelchair kakaabot lang kay Cecile para mahampas niya ito. Inawat naman ni Miss Ana agad si Lola Carmela at humingi na rin siya ng pasensya kay Cecile. Bago patuloy ang magwala ang matanda, ay pinasok na muna siya ni Miss Ana sa loob ng kwarto para makapagpahinga at kumalma dahil hindi din pwedeng tumaas ang presyon ni Lola Carmela. Kinausap naman agad ni Miss Ana si Cecile nang makabalik siya sa sofa. Ipanaliwanag ni Miss Ana kay Cecile nang maayos ang sitwasyon ni Lola Carmela. Naku, pasensya ka na Cecile. Nasaktan ka patuloy ni Lola Carmela. Unang pagkikita niyo pa lang nag-exhibit na siya ng symptoms ng Alzheimer's. Pero wag ka mag-alala. Ngayon lang siya ganyan. Siguro na bigla lang din siya kasi bago ka lang hindi ka pa niya kilala. Hingi ng dispensa ni Miss Ana kay Cecile. Huwag po kayong mag-alala, Miss Ana. Naiintindihan ko po ang kalagayan ni Lola Carmela. Pang-5 taon ko na po itong pagtatrabaho bilang caregiver. Bukod sa may mga naalagaan na rin po ako dati gaya ng case ni Lola Carmela, ako po mismo may lola din po akong may Alzheimer's disease dati. Kaya lang ngayon nasa langit na po siya. Malapit po ang puso ko sa mga matatanda. Lumaki po ako sa lola mula pagkabata dahil maaga po akong naulila sa magulang. Naantig naman ang puso ni Miss Ana sa mga sinabi ni Cecile. Sinabi din ni Miss Ana na umaasa siyang si Cecile na nga ang tatagal na caregiver ni Lola Carmela. Ikinuwento din ni Miss Ana kay Cecile na madalas daw na iniiwan ng matanda ng mga nagiging caregiver nito. Yung iba, bigla na lang nawawala. Meron din naman daw yung iba ninanakawan si Lola Carmela. Yung iba pabaya at may time pa na muntik pang mahulog ang matanda sa pool dahil na out of control ang wheelchair nito. Kaya naman sobrang pasalamat si Miss Ana kay Cecile dahil nahanap siya nito at na-check ni Miss Ana ang credentials at background ni Cecile sa pagtatrabaho bilang isang caregiver. Nakuha ni Cecile ang lahat ng standards na hinahanap nila sa isang caregiver. Sinigurado naman ni Cecile kay Miss Ana na maaasahan talaga siya, aalagaan niya ng mabuti si Lola Carmela at hindi siya magiging pabaya. Para kay Cecile, napakalaking opportunity ang ibinigay sa kanya na ito. Dahil sa 5 taon niyang pagtatrabaho bilang isang caregiver, ay ngayon lang siya nakatagpo ng isang employer o amo na magpapasahod sa kanya ng mas malaki kumpara sa kinikita niya dati. At may kasama pa itong benepisyo, bonus at iba pang malaking tulong sa kanya bilang nagpapaaral din siya ng kapatid sa probinsya. Aayusin ko talaga ang trabaho ko dito. Hindi magsisisi si Miss Ana na ako ang napili nila para maging caregiver ni Lola Carmela. 27 years old na ako ngayon. Siguro pag tumagal ako dito ng 5 taon, may sapat na akong ipon para makabili ng lupa sa probinsya at makapagpatayo kami ng sariling bahay. Mapapatapos ko na rin ang college si Iris. Nararamdaman ko, ito ang simula ng katuparan ng mga pangarap ko. Sabi ni Cecile sa sarili niya habang nakangiti at inaalala ang mga pangarap niya para sa sarili at sa kapatid. Punong-puno ng pag-asa at pagsisikap si Cecile sa puso niya. Kitang-kita sa mga mata niya
na anumang hamon ng buhay ang ibato sa kanya ay kakayanin niya at wala siyang uurungan. Sinimula ni Cecile ang trabaho niya ng linggong yun na punong-puno ng sipag. Kitang-kita sa mga kilos at galaw niya ang pagiging masiyahin at matyaga sa trabaho. Isang araw, habang nililigpit ni Cecile ang pinaghigaan at mga damit na labahan ni Lola Carmela sa loob ng kwarto nito, ay bigla namang nagsalita ang matanda habang kanina'y nananahimik lang at pinanonood si Cecile sa ginagawa niya. Anong oras ba tayo aalis? Hinihintay na ako ng apo ko. Alis na tayo. Inip na sabi ni Lola Carmela kay Cecile. Lola Carmela, hindi po tayo aalis ngayong araw. Wala naman po tayong pupuntahan. Kailangan niyo po magpahinga at magpalakas. Mahinahon at malambing na sagot ni Cecile sa matanda. Ibalot mo yung regalo kong laruan sa kanya. Yung Superman. Original pa naman yun. Sa Amerika ko pa binili. Dagdag pa ni Lola Carmela. Sige po, mamaya po ibabalot ko pagkatapos po natin kumain ng tanghalian, Lola ha. Ayoko. Akin na yung Superman na laruan ng apo ko. Paborito ni Anthony yun. Ibigay mo na sa akin. Andito lang yun sa lamesa ko kagabi. Ba't nawala? Akin na, ba't mo kinuha? Ibalik mo sa akin yun. Ibalik mo. Pangungulit ni Lola Carmela kay Cecile at nagwawala na ito na para bang isang batang paslit. Lola, hindi ko pa alam yung sinasabi niyong laruan. Hindi ko po yun kinuha o ano. Hayaan niyo po at hahanapin ko. Ibibigay ko po sa inyo agad ha. Mahinahon pa rin ang pagkakasagot ni Cecile sa matanda. Ibigay mo sa akin yung laruan ng apo ko. Magnanakaw ka. Sigaw ni Lola Carmela kay Cecile, sabay bato sa kanya nang una na siya namang sapol sa mukha ni Cecile. Aray, Lola kahit unan lang po yun. Medyo masakit pa rin yun. Bad po yun, Lola. Huwag kang nambabato. Sabi ko naman po sa inyo, hahanapin ko po, 'di ba? Ibibigay ko sa inyo yung laruan. Mahinahon pa rin at medyo natatawa na sabi ni Cecile sa matanda. Nilapitan niya ito at hinawakan ng mga kamay para pakalmahin. Ibigay mo sa akin ang laruan ng apo ko. Yung Superman niya. Paborito niya yun. Magtatampo sa akin ang apo ko pag di ko nabigay ang regalo niya. Birthday niya pa naman ngayon, June 11. Sabi ni Lola Carmela kay Cecile habang paiyak ito at tila huminahon na rin. Lola, isipin niyo na lang. Yung Superman na laruan ng apo niyo ilumipad lang saglit. May niligtas. Mamaya ho, babalik rin yun. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Pagkabalik po ni Superman, ibabalot po natin siya agad at ireregalo natin sa apo niyo. Okay po ba yun, Lola? Tinaan na lamang ni Cecile sa joke ang pagpapatahan sa matanda para hindi na to lalong magwala. Sa mga ganitong sitwasyon kasi, mabilis na naaral ni Cecile ang mga kilos at galaw ni Lola Carmela. At pag ganun ang pinapakita ng matanda, ay lalong hindi niya dapat ito pagalitan bagkus sinasabayan lang niya ang matanda hanggang sa kumalma ito sa kanya at sa kanya kakausapin ng masinsinan. Ngunit lalo namang umiyak si Lola Carmela na parang nagngingit-ngit na bata dahil sa mga sinabi ni Cecile sa kanya. Lola Carmela, huwag na po kayong umiyak. Sige po, papangit kayo niyan. Tsaka, Lola, tapos na po ang June 11. August 16 na po ngayon. Natatawang sabi ni Cecile kay Lola Carmela habang pinupunasan nito ang mga luha ng matanda. Laging may ganong senaryo sa araw-araw na pag-aalaga ni Cecile kay Lola Carmela. At dahil gusto nga ni Cecile na agad niyang makabisado ang mga kilos at galaw ng matanda at kung paano niya ito mapapasunod at maalagaan ng tama nang hindi na sila masistress pareho, ay gumawa si Cecile ng isang organized na caregiver's daily routine list. Sa umaga, alas 5 pa lang ng umaga ay gising na si Cecile para maghanda dahil maagang nagigising si Lola Carmela. Alas 6 pa lang ay naririnig na niya ang boses ng matanda at naghahanap na ito agad ng makakausap at tutulong sa kanya para magbanyo. Isinasabay na rin ni Cecile dito ang paghahanda ng maligamgam na tubig para sa pagligo at paglilinis ng katawan ni Lola Carmela. May mga pagkakataon din na nagpapasaway si Lola Carmela sa mga ganitong routine nila ni Cecile dahil namimili ang matanda ng damit na susuotin niya gaya na lamang ng magpapalit-palit si Lola Carmela ng mga susuotin niyang pang-alis na damit kahit wala naman siyang pupuntahan. Nagsusuot din si Lola Carmela ng mga dangling na hikaw na delikado para sa kanya dahil may isang beses na muntik nang masugatan ng tenga niya dahil sa hindi niya maitusok sa butas nito ang hikaw at pinipilit niya pa ring isuot.
May mga ilang beses din na nakaliligo lang ni Lola Carmela at nagkalat siya agad sa igaan niya dahil pinaglaruan niya ang nakahain sa kanyang pagkain. May mga eksena din si Cecile at ang matanda na pahirapan nitong pakainin at tila ba niluluwang pagkain na parang bata at may ilang beses pa na pag-ayaw nitong pagkakatimpla ng tsaa na hinanda para sa kanya ay ibubuga niya ito sa mismo mukha ni Cecile. Sabay tawa at iyak naman maya-maya pag pinagsabihan siya ni Cecile na hindi maganda ang ginagawa niya. Maraming beses na ganoon ang umagang bubungad kay Cecile sa araw-araw na paninilbihan niya kay Lola Carmela. Pero hindi naman ito naging problema kay Cecile dahil talaga nga namang napakahaba ng pasensya niya sa mga ganitong sitwasyon. At gaya ng sinabi niya kay Miss Anna, sanay siya sa mga ganitong pangyayari. Dahil bukod sa ilang taon na siyang caregiver ng mga matatanda, ay lumaki rin siya sa lola niyang may Alzheimer's dati. Ang pinaka-challenging kay Cecile sa lahat sa morning routine nila ni Lola Carmela ay ang schedule ng pagpapainom nito ng gamot. Lagi kasing galit at umiiwas ang matanda tuwing paiinumin siya ni Cecile ng gamot. Kaya naman, nauusog tuloy ang takdang oras na dapat na inom na niya ito. May mga ilang beses na kung ano-ano na lamang ang panlilibang at panguuto na ginagawa ni Cecile sa matanda para lang mapainom niya ito ng gamot. Effective din naman ito dahil kahit papano, pagkatapos ng samot-saring kwentuhan, panlilibang at panguuto ni Cecile kay Lola Carmela, ay nagagawa niya talaga itong mapainom ng gamot. Pagkatapos ng tanghalian, naisipan ni Cecile na gumawa na rin ng routine list niya para makasalamuha sa matanda. Natutunan niya sa mga training at trabaho niya dati na mahalagang ma-develop niya sa alaga niyang may Alzheimer's ang maayos na pakikipag-usap at pagbuo ng tiwala nito sa kanya. Kaya naman ginawa niya ang routine list para matulungan din ang matanda na magkaroon ng daytime na pagkakaabalahan. Lola Carmela, maglalaro po tayo ng puzzle ha. Madali lang po ito. Color coding lang po siya. Masaya po itong gawin. Ituturo ko po sa inyo. Itinuro ni Cecile sa matanda kung paano magbuo ng isang color coding puzzle. Naisip din kasi ni Cecile na makakatulong ito kay Lola Carmela na makastimulate ng isip nito para mahasa din at ma-exercise ang brain cells ng matanda. Sinabi din ni Cecile kay Lola Carmela na hahandaan niya ito ng masarap na merienda pag nabuo na nito ang puzzle. Habang nalilibang naman si Lola Carmela ay pinagmamasdan lang siya ni Cecile. Hindi maiwasan ni Cecile na mamiss ang kanyang lolang sumakabilang buhay na. Habang busy naman ang matanda, ay hindi nakakaligtaan ni Cecile na painumin nito ng tubig dahil malaga sa mga matandang gaya ng edad ni Lola Carmela ang maging hydrated sa buong araw. Madali rin kasing hapuin ng matanda kahit simpleng gawain lang ang ginagawa niya. Minsan naman, pag naboboring na si Lola Carmela, ay kinukwentuhan na lamang siya ni Cecile ng kung ano-ano. Minsan naman, si Lola Carmela ang nagkukwento at pinakikinggan na lang ito ni Cecile kahit paulit-ulit at hindi na natapos-tapos ang istorya na kinukwento ng matanda. May mga ilang beses din na may paulit-ulit na tanong si Lola Carmela kay Cecile na hindi naman naiintindihan ni Cecile kung paano niya sasagutin, kaya sinasakyan niya na lang. Madalas din ay pinatutulog na lang o pinagpapahinga ni Cecile si Lola Carmela sa kwarto at binabantayan niya na lang ito habang binabasahan din ng libro o nagpapatugtog ng mahinang music si Cecile para pamparelax din sa matanda. Pero kahit pa madiskarte si Cecile sa pag-aalaga at pakikisama kay Lola Carmela, hindi pa rin maiwasan na mag-exhibit ang ilang malalang sintomas ng Alzheimer's disease ng matanda dahil isang araw, hindi maaari. Malakas na sigaw ni Lola Carmela sa kwarto niya na siya namang rinig na rinig ni Cecile kahit nasa may bandang kusina siya at naghahanda ng hapunan nila. Dali-dali namang kumaripas ng takbo si Cecile sa kwarto ng matanda at laking gulat niya ng, "Hindi mo makukuha sa akin ng apo ko, Marisa. Magkakamatayan muna tayo bago mo makuha sa akin si Anthony." Sigaw at pagbabanta ni Lola Carmela kay Cecile na tila ba nawala na naman ito sa ulirat at ibang tao na naman ang tingin kay Cecile. Kaya sobrang nataranta naman si Cecile dahil pagkakita niya sa matanda ay may hawak itong cutter sa kanyang kanang kamay at tinututok ni Lola Carmela sa kanya habang hawak naman na tiniipit ng matanda sa kanyang kaliwang braso ang isang unan na para bang ito ang batang Anthony na sinasabi niyang ayaw niyang kunin sa kanya ng kung sino. "Lola Carmela, please po. Delikado po yung cutter na hawak niyo. Baka masugatan niyo po ang sarili niyo. Bitawan niyo po yan, Lola." Halos paiyak at nanginginig ang boses ni Cecile habang nakikiusap sa matanda. "Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Hindi mo makukuha sa akin ang apo ko." Matapang na sabi ni Lola Carmela kay Cecile.
Kung ano-anong pakikipagnegosasyon na ang ginawa ni Cecile para lang mauto niya ang matanda na bitawan na ang hawak nitong cutter. Pero hindi talaga natinag si Lola Carmela, bagkus lalo pa itong nag-amok at nagmatapang kay Cecile. Naisipan na ni Cecile na kontakin na tawagan si Miss Anna na kasalukuyan namang nasa trabaho. Tinawag na rin ni Cecile ang driver nilang si Kuya Bong para humingi ng saklolo at pati na rin si Ate Isay na tagapaglinis at luto sa bahay nila Lola Carmela. Pero kahit magtulong-tulong sila, ay hindi talaga maawat ang matanda. Maya-maya pa, ay naglakas loob na si Cecile na agawin ang patalim na hawak ni Lola Carmela kahit pananlalaban nito. Mabilis na inagaw ni Cecile ang cutter kay Lola Carmela. Nagtagumpay naman siyang makuha ito sa matanda, kaya lang hindi niya napansin na habang inaagaw niya ito kay Lola Carmela, ay nadaplisan pala siya ng bahagya ng blade ng cutter sa kanyang kaliwang kamay kaya nagdugo ito. Ang hiwa ng blade ay halos nasa 3 pulgada din. Tila ba namutla ng konti ang mukha ni Cecile nang makita niya ang dugo na nasa kanyang kamay. Ano yan? Ba't may dugo? Tanong ni Lola Carmela kay Cecile habang unti-unti na itong kumakalma at tila ba takot na ang nararamdaman habang nakikita niya ang dugo sa kamay ni Cecile. Hindi na lamang sinagot ni Cecile ang tanong na yun ni Lola Carmela. Bagkus tumiretso na lang siya sa banyo upang hugasan ang sugat niya at doon din siya nagpakalma ng sarili dahil halos 1 oras din ang konsumisyon at stress na inabot niya sa matanda. Napatingin na lamang si Cecile sa refleksyon niya sa harap ng salamin at napabuntong hininga. May sakit si Lola Carmela, Cecile. Pagpasensyahan mo na. Pagpasensyahan mo na. Sabi ni Cecile sa kanyang sarili habang tila naghahabol ng hininga sa pagod at kinakagat niya ang kanyang labi habang tinitiis ang hapdi ng sugad niya na pinadadaanan niya ng tubig sa gripo para mahugasan at tumigil ang pagdudugo. Gaya ng laging ginagawa ni Cecile, ay patuloy lang niyang hinahabaan ng pasensya niya at nagfo-focus na lang siya sa mga gawain niya bilang isang caregiver. Alam niya sa sarili niyang hindi niya dapat personalin ang mga ginagawa sa kanya ni Lola Carmela dahil wala naman talaga sa tamang estado ng pag-iisip ang matanda sa tuwing nangyayari ang mga ganoon. Iniintindi na lang ito ni Cecile. Lumipas pa ang ilang linggo at para bang bawat umagang dumating kay Cecile ay lagi siyang nagdadasal na sana walang kakaibang mangyari sa araw na yon. Na sana ay maging normal lang at payapa ang lahat at walang nakakadismaya at nakakatakot na mangyari ulit sa kanila ni Lola Carmela. Nakaka-1 buwan mahigit pa lang kasi si Cecile na nagtatrabaho bilang isang caregiver ng matanda ay para bang 1 taon na ang konsumisyong daladala niya. Pag kasi inaatake si Lola Carmela ng sakit niya, ay hindi talaga maiwasang maging medyo violente siya. Gaya na lamang nung isang araw habang pinaliliguan siya ni Cecile. Bigla niyang binato si Cecile ng bote ng shampoo dahil lang sa ayaw siyang pagbigyan sa gusto niyang maligo habang daladala ang maliit na radyo na debaterya sa shower room. Gusto kasi ni Lola Carmela na makinig daw ng musika habang naliligo pero hindi naman ito pinayagan ni Cecile dahil mababasa at masisira ang radyo. At pag nangyari ito, makakalimutan din ni Lola Carmela na siya ang may kagagawan nito bakit ito nasira. Hahanapin niya ito at sisisihin na naman si Cecile pag hindi ito gumana. May 1 beses din na sinama ni Cecile si Lola Carmela sa may hardin sa likod kung saan may swimming pool din at kubo na pwede nilang pagtambayan. Nalingat lang saglit si Cecile para uminom ng tubig. Dali-dali namang pinaikot ni Lola Carmela ang gulong ng wheelchair niya at tila ba tatalon sa pool para raw maligo at namimiss niya nang lumangoy-langoy. Parang aatakin sa puso si Cecile sa mga oras na ito dahil hindi pa naman siya marunong lumangoy dahil takot siya sa tubig. At para kay Cecile, ang pinaka-worst sa lahat ng mga karanasan niya sa pag-aalaga ng isang matandang may Alzheimer's disease ay nung gabing sinamahan at inalalayan niya si Lola Carmela para magbanyo ay biglang hindi na siya nito makilala. Kaya nagsisisigaw ang matanda sa takot at pinukpok ang ulo niya nang hawakan ng walis tambo na siya namang nag-iwan ng malaki at masakit na bukol sa unoo ni Cecile. Maraming beses na lamang humingi ng tawad at pasensya si Miss Anna kay Cecile at inuunahan niya na ito pakisapan na sana ay wag sukuan si Lola Carmela at wag magbitiw sa trabaho nito. Nagbibigay na lang ng bonus si Miss Anna at nakikiusap lagi kay Cecile para hindi magbago ang isip ni Cecile na ipagpatuloy pang trabaho niya bilang isang caregiver ni Lola Carmela kahit na may mga oras talaga na pasuko na siya dahil sa mga nararanasan niya dito. Napapakwento na lang si Cecile kay Miss Anna at nagpapakatotoo na lang din siya. Sinasabi niya kay Miss Anna na tao lang din siya at hindi may iwasan kung minsan ay nakakaramdam din siya ng pagod at sobrang stress sa pag-aalaga sa matanda.
Todo pasalamat naman si Miss Ana kay Cecile dahil sa taos-puso nitong pagtsatsaga sa pag-aalaga at pagtitiis kay Lola Carmela. Naitanong na rin ni Cecile kay Miss Ana kung sino ba si Anthony na laging bukang bibig ni Lola Carmela. At tila ba nagiging sobrang agresibo ang matanda tuwing nababanggit o naaalala niya ang mga bagay na konektado sa Anthony na ito. Si Anthony ang paboritong apo ni Lola Carmela. Halos kasing edad mo lang din yata yun. Tatay ni Anthony ang bunsong anak na lalaki ni Lola Carmela. Kaya lang kasi matagal na silang hindi nagkikita. Hindi ko man alam ang buong detalye pero naikwento lang sa akin. Nagkaroon daw ng matinding tampuhan o away ang maglola kaya halos isang dekada na yatang hindi nagpapakita si Anthony sa kanya. Kwento ni Miss Ana kay Cecile. Nalaman din ni Cecile kay Miss Ana na halos mabaliw-baliw daw si Lola Carmela sa pagkamiss niya kay Anthony. Sobrang close daw kasi nung dalawa mula nung bata pa ito. Tapos, bigla silang nag-away at nagkahiwalay kaya hindi rin ito makalimutan ng matanda. Dito mas lalong naintindihan ni Cecile ang kalagayan ni Lola Carmela dahil may pangungilila na itong kasama. Kaya dito ulit siya humugot ng lakas ng loob na magpakatatag sa pag-aasikaso at pag-aalaga sa matanda. Isang araw, may natanggap na tawag si Cecile mula sa kapatid niya sa probinsya. "Hello, Joyce. Ang dami mong missed calls. Hindi ko naman nasagot dahil alam mo namang sobrang busy ko dito. Bakit? Anong nangyari?" "Ate Cecile, pasensya ka na. Alam kong masistress ka sa ibabalita ko sa'yo." Kinakabahan at balisa na sabi ni Joyce sa atin niyang si Cecile. "Ano yun, Joyce?" "Naku, ikaw na bata ka. May ginawa kang kalokohan, no?" "Ay, Joyce, sinasabi ko sa'yo, pag ito tungkol sa pakikipag-boyfriend mo o ano ha, baka mamaya buntis ka ha. 18 ka pa lang, Joyce. Hindi porket..." "Ate, may sakit ako. Chronic kidney disease. Nagpa-check up ako noong nakaraang linggo at ngayon lang lumabas ang resulta. Ate, anong gagawin ko? Natatakot ako." Paiyak na sabi ni Joyce kay Cecile. Nanlamig at naginig ang mga tuhod ni Cecile sa narinig niya kay Joyce. Habang patuloy nitong ikinukwento sa kanya ang mga lab test procedures at iba pang test na ginawa dito bago lumabas ang diagnosis. Alam naman ni Cecile ang lahat ng nangyayari sa kapatid niyang si Joyce. Akala lang nila, dati na simpleng UTI lang ang mga iniinda at nararamdaman ni Joyce. Madalas kasi talagang madalas si Joyce dati sa ospital, pero puro ordinaryong UTI lang ang sinasabing dahilan ng pananakit ng likod at tagiliran nito na sinasabayan din ng lagnat. Pero ngayon ay tila lumala na ito at naging chronic kidney disease na. Ipinaliwanag din naman ni Joyce sa kapatid niya na pwede munang unahing option ang lifestyle change at medication bago isipin ni Cecile ang dialysis dahil ito talaga din ang kinatatakutan sobra ng magkapatid dahil hindi nila kakayanin ang laki ng gastos. Pinakalma naman ni Joyce ang ate niya bago nila matapos ang pag-uusap sa tawag. Tulad lang ng laging ginagawa ni Cecile pag umaharap siya sa malaking problema, nagdadasal siya at humihinga ng malalim. Lagi niyang iniisip na ang bawat problema ay may solusyon din. Lahat ay lilipas din basta haharapin ng may tapang at paniniwala. Lumipas ang ilang araw, kahit medyo balisa at hindi gaano makafocus si Cecile sa pagtatrabaho dahil sa pag-aalala sa kapatid niya, ay patuloy pa rin ang routine niya sa araw-araw. Pero may mga pagkakataon talaga na hindi maiwasang mabawasan ng atensyon ni Cecile sa pag-aasikaso kay Lola Carmela dahil busy siya kaka-cellphone at kakakontak sa kapatid niya para i-check kung ano na ba ang lagay nito at kung may latest update na ang doktor sa pag-check up nito. Ang mga bagay na ito ay mabilis din namang mapansin ni Miss Ana, lalo pat madalas na siyang umuwi ng mansyon mula ng mga panahon na sobrang pasaway ni Lola Carmela kay Cecile. Kinausap ni Miss Ana si Cecile at ikinuwento din naman ni Cecile ang kalagayan ng kapatid at pinagdadaanan niya kay Miss Ana. Hindi naman gustong umuwi o magbakasyon ni Cecile dahil mas kailangan niya ngayon ng tuloy-tuloy na trabaho para matustusan ang medical na pangangailangan ng kapatid. Nangako naman si Miss Ana kay Cecile na makakatulong sila dito para sa konting assistance sa medical na pangangailangan ng kapatid nitong si Joyce basta may ayos lang ni Cecile ang trabaho niya bilang caregiver kay Lola Carmela. Sumang-ayon naman agad dito si Cecile at siniguro niya kay Miss Ana na hinding-hindi maapektuhan ang trabaho niya. Isang araw, may krisis na namang kinakaharap si Cecile kay Lola Carmela. Mula umaga pa nito ayaw kumain. Hindi ito kumikibo o nagsasalita, pagkus iyak lang ito ng iyak. Dumaan na ang tanghalian at merienda ng 3:00 ng hapon pero wala pa rin ganang kumain ng matanda. "Lola Carmela, kailangan niyo na pong kumain. Paano kayo inom ng gamot kung wala kayong kain? Manghihina po kayo niyan."
pag-aalala ni Cecile sa matanda. Iyak lang ng iyak si Lola Carmela habang nakatitig sa bintana at nakatanaw sa labas. Anthony, Anthony, apo ko. Umiiyak lang si Lola Carmela habang paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ng paborito niyang apo na si Anthony. Miss na miss ko na ang apo ko. Miss na miss ko na si Anthony. Kailan kaya siya uuwi dito? Gusto ko na siyang makita. Gusto ko nang marinig ang boses niya. Pero kung ayaw niya akong kausapin, ayos lang. Basta puntaan niya lang ako dito. Makita ko lamang siya at may hukap. Anthony. Patuloy na umiiyak si Lola Carmela. Nagngingit-ngit na naman siya na parang bata. Kinukulit at sinusuyo ni Cecile si Lola Carmela na uminom na ng gamot, pero paulit-ulit lang nitong tinatabig ang kamay ni Cecile. Sinubukan na rin ni Cecile na persahang painumin ng gamot ang matanda, pero nabaguhan lang siya nito ng tubig sa mukha. Kahit kaano kahirap para kay Cecile ang pagsabay-sabayin ng konsumisyon niya sa matanda at pag-aalala niya sa kalagayan ng kapatid niyang si Joyce, ay kinakaya niya pa rin ang lahat. Lola Carmela, kailangan niyo na po talagang inumin itong gamot. Hindi po kayo pwedeng mag-skip nito, Lola. Mapapagalitan po ako ni Miss Anna pag hindi niyo po ito ininom ngayon. Baka mapaano din po kayo pag hindi niyo to na-take ngayon. Sige kayo. Sige sa panunuyo ni Cecile na halos nang hihina na rin sa paulit-ulit na pakikiusap sa matanda. Patuloy lang ang pag-iyak-iyak ni Lola Carmela. Maya-maya pa ay umiyak na rin si Cecile. Lola Carmela, alam niyo, lahat ginagawa ko para sa inyo. Lahat tinitiis ko. Hindi lang dahil trabaho ko to, kundi dahil iniisip ko rin po ang kapakanan niyo. Gusto ko kayong alagaan. Pero sana wag niyo naman po akong pahirapan, Lola. Lahat po tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. Ako nagpapakatatag po ako para sa inyo. Sana kayo din, Lola. Labanan niyo rin ang sakit niyo. Sumunod kayo sa akin. Inumin niyo na po itong gamot. Nakikiusap ako sa inyo, Lola. Ayokong lumala ang sitwasyon at kalagayan niyo dahil baka matuluyan akong mawala ng trabaho kung lagi tayong ganito, Lola. Please po, inumin niyo na itong gamot niyo, Lola Carmela. Sabi ni Cecile habang umiiyak siya at pilit pa ring sinusuyo ang matanda. Maya-maya pa ay napatitig si Lola Carmela kay Cecile at biglang nagsalita na para bang ibang tao na naman siya. Bakit ka ba umiiyak? Ano bang sinabi sa'yo ni Anthony? Nasaan na daw ba siya? Bakit wala pa siya? Nang marinig ito ni Cecile ay nakumbinsi ang malaking parte ng sarili niya na hindi na talaga madadaan sa kung ano si Lola Carmela ng mga sandaling yon. Kaya naisip na lang yan sakyan ng matanda tungkol sa mga sinasabi nito kay Anthony para magawa ng paraan ni Cecile na mapainom ng gamot ang matanda. Lola Carmela, ang totoo po niyan, nakausap ko po si Anthony. Pagkukanwari ni Cecile habang inaabangan niya ang maging reaksyon ng mukha ni Lola Carmela. Nakausap mo si Anthony? Nambilog ang mga mata ni Lola Carmela na para bang nangingintab na agad ang mga mata nito sa pananabik dahil sa sinabi ni Cecile. Opo, Lola. Tumawag po siya sa akin kanina sa telepono. Ang sabi niya po, pupuntahan niya raw po kayo ngayong linggo. Sigurado po ako na may dala po siyang mga pasalubong po para sa inyo, Lola. Pero meron po siyang isang kondisyon. Isang kondisyon? Opo, Lola. May 3 ibinilin po siya sa akin na kondisyon para po sa inyo. Kailangan niyo po yung masunod para mapapayag po natin siyang bisitahin po kayo anumang araw ngayong linggo po na ito, Lola. Tugon ni Cecile kay Lola Carmela habang may konting kaba siyang nararamdaman sa puso niya dahil sinasakyan lang talaga niya ang matanda para maisagawa ang pagpapainom ng gamot dito. Una, inumin niyo na po itong gamot niyo, Lola. Wag na wag po kayong magsiskip ng pagkain at pag-inom, Lola. Sabi ni Cecile kay Lola Carmela na siya namang ikinagulat niya dahil pagkasabi ni Cecile ng mga linyang yun ay agad na inagaw ni Lola Carmela ang 3 gamot na hawak-hawak ni Cecile at agad niya itong ininom ng kusa at uminom din siya ng kusa. Yun lang pala eh. Akin na yung gamot. Iinumin ko na. Sabay kuha ng gamot kay Cecile at ininom na ito ni Lola Carmela. Ayan. Ininom ko na yung gamot na pinapainom ni Anthony, sabi mo.
Laking tuwa naman ni Cecile sa loob-loob niya na umefect din ang paraang naisip niya para mapainom ng gamot ang matanda. Lola, yung pangalawang kondisyon po ay bawal niyo pong sakta ng sarili niyo. At yung pangatlo, yung pangatlo po kasi Lola, nakalimutan ko po. Napakamot na lang ng ulo si Cecile habang sinasabi ito kay Lola Carmela dahil wala na siyang maisip na palusot at imbento lang naman talaga niya ang mga kondisyon na yun para mauto ang matanda. Sus Maria, kang bata ka. Magkakain ka nga ng mani at nang tumalas yung memorya mo. Oo, di ngayon. Dahil dalawa lang ang kondisyon na sinabi mo sa akin. Dalawa lang ang susundin ko. Ang mahalaga, sa wakas, ay uuwi na ang apo kong si Anthony. Masiglang sagot ni Lola Carmela kay Cecile. Laking tuwa talaga ni Cecile nang umubra ang mga gawa-gawa niyang kwento na nakausap niya si Anthony at may mga kondisyon ito para umuwi at magkita sila ni Lola Carmela. Ikinuwento naman ito ni Cecile kay Miss Anna kinagabihan pagdating nito. Ano? Sinabi mo yan kay Madam Carmela? Tanong ni Miss Anna kay Cecile habang nanglalaki at nambibilog ang mga mata nito at may bahid ng konting pagkaseryoso sa kanyang mukha at tono ng pananalita. Opo, Miss Anna. Pero nagawa ko lang naman po yun dahil gusto ko lang talagang mapainom ng gamot si Lola Carmela. Pagpapaliwanag naman ni Cecile. Pero aaysahin niya yung Cecile. Pag ganyang mga tungkol sa paborito niyang apo na si Anthony ang usapan, hindi niya yan makakalimutan. Maya't maya kanyang tatanungin at kukulitin. Hindi mo magugustuhan pag nalaman pa yung imbento mo lang yun. Sagot ni Miss Anna kay Cecile na tila ba pinapaintindi sa kanya na hindi niya dapat ginawa ang bagay na yun. Pasensya na po, Miss Anna. Mali ko po. Parang pagsisinungaling na po yung ginawa ko kay Miss Carmela. Ang intensyon ko lang po talaga ay mapainom siya ng gamot. Yun lang po at wala nang iba. Malungkot at may konting pagsisisi sa tono ng boses ni Cecile habang sinasabi niya ito kay Miss Anna. Pinayuhan na lang ni Miss Anna si Cecile na obserbahang mabuti si Lola Carmela. Dahil sa edad niyang yun at sa sakit niyang Alzheimer's ay pwede pa namang malimutan din ang matanda ang usapan nilang yun ni Cecile. Pero kung hindi naman, problema na ni Cecile kung paano niya lulutasan ang mga tanong ni Lola Carmela. Ang inaalala lang naman ni Miss Anna ay baka lalong lumala ang kalagayan ng matanda oras na malaman nitong hindi naman talaga uuwi ang apo niyang si Anthony. Nang gabi ding yun, ay tila ba hindi mapakali si Cecile sa kinahihigaan niya at parang gusto niyang puntahan si Lola Carmela sa kwarto nito para kausapin ng masinsinan at aminin lang na hindi totoo ang mga sinabi niya tungkol sa apo nito. Pero nagdadalawang isip naman si Cecile dahil alam niya kung ano ang mangyayari at kung paano magre-react ang matanda dito. Naisipan na lang ni Cecile na i-chat si Miss Anna at magtanong-tanong dito tungkol sa paboritong apo ni Lola Carmela na si Anthony. Inalam ni Cecile kay Miss Anna ang buong pangalan ni Anthony at kung ano ang mga profile name nito sa social media accounts. Hindi naman alam ni Miss Anna ang social media accounts ni Anthony pero ibinigay niya naman ang buong pangalan nito kay Cecile. Halos nagsagawa na ng research si Cecile gamit lang ang phone niya. Hinanap niya ang mga accounts sa social media na pwedeng magturo na ito ang apo ni Lola Carmela. Binasa niya ang itsura ng mga profile pictures sa pictures ng bata at binatang Anthony na nakapaskil sa mga picture frame sa kwarto ni Lola Carmela. Pero kahit inabot na siya ng 2:00 ng madaling araw sa pagre-research at pang-i-stalk ng ilang accounts, ay hindi niya pa rin nahanap ang account ni Anthony. Sabi ni Miss Anna sa kanya na baka nakalock ang profile nito at iniba rin ang pangalan sa mga social media accounts, kaya mahihirapan talaga si Cecile na mahanap si Anthony. Nakadagdag pa dito ang ideya na 1 dekada na silang walang balita sa binata. Maya-maya pa ay nalobat na ang cellphone ni Cecile at chinarge na ito. Dahil hindi pa siya makatulog, ay lumabas na lang siya ng kwarto at bumaba sa kusina. Naghanap siya ng makakain. Nagtimpla siya ng gatas at kumain ng 1 slice ng tinapay dahil nagutom din siya sa magdamag na kakaisip at kakasearch. Ilang sandali pa ay naisip niyang lumabas sa may garden para magpahangin at magmasid-masid sa kalangitan. Ang ganda naman ng langit ngayon. Ang sarap pagmasdan. Ang dami palang bituin pag ganitong mag-aalas-3 na ng madaling araw. Bakit sa probinsya hindi ako nakakakita ng ganito kagandang mga bituin sa gabi? Bulong ni Cecile sa sarili niya habang tuwang-tuwa siyang tinitingala ang mga bituin sa langit. Maya-maya pa ay tila may napansin si Cecile na kakaiba sa langit. Teka, tama ba yung nakikita ko?
Bulalakaw? Shooting star ba yun? Namilog ang mga mata ni Cecile at medyo kinabahan dahil sa nakita niya. Hindi ba namamalikmata lang ako? Baka dalat lang to ng antok. Pero hindi eh. Bulalakaw talaga yung nakita ko. Ganon din yung nakita ko nung elementarya pa ako. Ganon na ganon ang itsura. Kulang na lang ay mapatalon sa tuwa at pananabik si Cecile sa realization niyang yun. Dear shooting star, mag-wish ako sa'yo. Sana umuwi na dito sa mansyon ng paboritong apo ni Lola Carmela na si Anthony. Sana magkita na sila. Please, please. Sana magkatotoo tong wish ko, please. Nakapikit at nakangiting hiling ni Cecile. Iniisip niya ang mga sandaling ito na gusto niya sanang ihiling ang paggaling ng sakit ng kapatid niyang si Joyce. Pero sa ngayon ay mas kailangan niya munang unahin ang humiling para kay Lola Carmela. Dahil sigurado siya, pag nalaman nitong nagsinungaling lang siya at inuuto niya lang ang matanda, baka mawalan pa siya ng trabaho. Bata pa lang si Cecile ay may paniniwala na siya sa paghiling sa bulalakaw o shooting star. Tinuruan din kasi siya dati ng Lola Esmeralda niya na gawin ito. Noong araw daw kasi, bago pa ipagbuntis si Cecile ng nanay niya, na anak ni Lola Esmeralda, ilang ulit daw itong nakunan. Tapos isang gabi nung nakatambay sa may labas ng kubo na bahay si Lola Esmeralda at nakakita din ito ng shooting star, humaling din ito na sana wag nang makuna ng nanay ni Cecile at magtuloy-tuloy na ang pagbubuntis nito. Kaya ayun, nagkatotoo, nabuo si Cecile at isinilang siya sa mundo. Yun na ang kwentong pinangahawakan ni Cecile kaya may paniniwala siya sa mga bulalakaw. Kinabukasan ay simula na naman ang bagong araw para kay Cecile. Inumpisahan niya ulit ang routine niya sa pag-aalaga kay Lola Carmela ng umagang yon. Laking gulat ni Cecile nang walang reklamo ang matanda nang paliguan niya ito at pihisan. Masigla rin kumakain si Lola Carmela at kusa na rin itong nagpapaalala kay Cecile na iinom na siya ng gamot. Kalmado at maaliwalas ang mukha ni Lola Carmela nung araw na yon. Maya-maya pa, habang kumakain sila ng tanghalian, ay nagtanong si Lola Carmela. Anong araw ba darating ngayong linggo ang apo ko? Saka anong oras? Para makapaghanda naman ako. Kung nakakatayo at nakakalakad nga lang ako, ipagluluto ko siya ng paborito niyang pancake. Masaya at punong-puno ng pag-asa ang mukha ni Lola Carmela nang banggitin niya ang mga salitang yun kay Cecile. Tila hindi naman maipinta ang mukha ni Cecile at parang sumasakit na ang tiyan niya sa kaba. Kakaisip kung ano na ang mangyayari dahil sa nasa isip pa rin ni Lola Carmela ang mga sinabi niya nung isang araw at tila ba hindi na ito nakalimutan ng matanda hanggang sa pagtulog nito. Nagpalusot na lang si Cecile at nagsabing hindi niya alam ang eksaktong araw ng linggong yun at anong oras. Sinabi niya na lang kay Lola Carmela na baka balak siyang isurprise ni Anthony kaya ito hindi nagbigay ng araw at oras. Buong araw na namang isip ng isip si Cecile kung ano ang gagawin at kahit tinanong niya pa si Miss Anna kung paano na yun ay hindi rin siya masagot nito. Hindi tuloy nakakain ng maayos at makapagtrabaho ng maayos si Cecile. Hanggang sa gabi, bago siya matulog, ay iniisip-isip niya yun dahil alam niyang kinabukasan ay tatanungin siya ulit ni Lola Carmela. Kinabukasan, late nang nagising si Cecile at napabalikwas siya sa higaan niya pagkakita niyang 8:00 na ng umaga at hindi siya nagising sa alarm niya. Ilang gabi rin kasing hindi nakakatulog ng maayos kaya puyat na puyat si Cecile. Maya-maya pa ay narinig ni Cecile na napatili si Lola Carmela na nasa kabilang kwarto lang. Dali-dali namang itong pinuntahan ni Cecile at laking gulat niya nang makita niyang, Ay, salamat naman. Salamat sa Diyos. Nagbalik ka. Nagbalik ka at umuwi ka dito, Anthony. Miss na kita po. Sobrang miss ka ng lola. masayang masaya at maligalig na pagkakasabi ni Lola Carmela habang tumutulo ang mga luha niya sa saya habang nakayakap sa isang lalaking nakatalikod sa akin natatayuan ni Cecile at tila hindi niya pa nakikita ang mukha nito. Cecil, iha. Salamat. Salamat at hindi mo ako binigo. Totoo nga ang sinabi mo. Uuwi ang apo ko ngayong linggo para sorpresahin ako sa pagbisita niya sa akin. Masayang masaya na pagsabi ni Lola Carmela sa sandaling nakita niya si Cecile sa may pinto niya. Tila ba napangiwi na lang si Cecile at parang naistatwa rin siya sa kinatatayuan niya. Para siyang nalilito kung totoo ba ang nangyayaring yun o nananaginip lang siya.
Medyo nawiwirduhan din siya dahil nakatalikod pa ang lalaki sa kanya habang si Lola Carmela lang ang nakayakap dito. Ni hindi gumagalaw ang lalaking nakatayo at hindi niya man lang sinusuklian ng yakap ang matanda at hindi rin ito nagsasalita. Cecile, si Anthony, apo ni Lola Carmela. Anthony, ito naman si Cecile. Caregiver siya ni Lola Carmela. Pagpapakilala ni Miss Anna sa dalawa. Medyo nabigla din si Cecile sa pagsalita ni Miss Anna sa gilid dahil sa sobrang gulat niya na makita si Nanay Carmela na may kayakap na sinasabing si Anthony. Ay hindi na napansin ni Cecile na nasa loob din pala ng kwartong yun si Miss Anna. Hello po Sir Anthony. Medyo naiilang at hindi maintindihan ang tono ng pagbati ni Cecile kay Anthony habang nakatalikod pa ito sa kanya. Hindi kasi alam ni Cecile kung alam ba ng binata na nagkunwari siya kay Lola Carmela na nakausap ito at sinabing uuwi ito. Hindi alam ni Cecile kung paano mapagtatagni-tagni ang mga pangyayari. Ano to? Nagkataon lang? Coincidence? Hala, yung wish ko sa shooting star ng isang gabi. Bulong ni Cecile sa isip niya habang hinihintay ang tila ba dahang-dahang pagharap ni Anthony sa kanya. Ilang segundo pagkatapos silang i-introduce ni Miss Anna sa isa't isa. Parang gustong lumubog ni Cecile sa kinatatayuan niya. Hindi niya alam kung saan pa nanggagaling ang ibang kabang nararamdaman niya habang inaabangan ang pagharap sa kanya ni Anthony. Maya-maya pa ay, "Hi, nice meeting you." Bati ni Anthony kay Cecile, sabay abot ito ng kamay para makipag-shake hand sa kanya. Malalim ang boses ni Anthony, pero maganda ang timbre nito. Binabagay ng gwapo niyang mukha at magandang tindig ng balingkinitan niyang katawan. Ano ba yan? Na-starstruck yata ako. Bakit hindi ko maalis ang mga mata ko sa mukha niya? Hindi naman ako well-informed ni Miss Anna na ang gwapo pala ng paboritong apo ni Lola Carmela. Parang paborito ko na rin tuloy siya ngayon. Bulong ni Cecile sa isip niya habang nakatitig sa mukha ni Anthony. Ilang segundo pa ay biglang tumawa ng malakas si Miss Anna na siyang nagpagising at nagpabalik sa ulirat kay Cecile. Huwag kang mag-alala, Cecile. Ganyan na ganyan din ako kanina nang makita ko tong si Sir Anthony. Laking gulat ko talaga dahil sa picture ko lang naman siya nakikita. Medyo artistahin pala itong apo ni Madam Carmela. Saka hindi ko alam kung anong nangyari ba't bigla siyang napauwi dito. May telepathy ba kayong dalawa? Nag-usap ba kayo sa isip niyo? Magkakilala na ba kayo? Kasi diba Cecile, invento mo lang yung, ganito pa kasi yun Sir Anthony, ang totoo niya napilitan lang po talaga akong mag-imbento ng sasabihin kay Lola Carmela para po mapainom siya ng gamot. Sobrang tigas po kasi ng ulo niya at pasaway. Sorry. Ibig ko po sabihin, hindi niya po gustong uminom ng gamot kaya sinabi ko na lang po na uuwi na po kayo. Kaya ayun po, hindi ko rin po alam ngayon kung paano nangyari na nagkatotoo po na umuwi nga kayo. Medyo awkward na pagkakapaliwanag ni Cecile kay Anthony. Pero dahil dito, ay medyo nakahinga siya ng maluwag. Nagtawa na lang si Miss Anna at Cecile at Lola Carmela. Pero si Anthony ay para bang pamisteryo ang kilos at galaw dahil kahit nagtatawanan ng mga kasama niya, ay wala pa rin siyang reaksyon. Kinausap ni Miss Anna si Cecile pagkatapos noon at sinabing magsistay daw muna ng isang buwan si Anthony sa mansyon at sinabihan siya na hayaan daw muna na magkaroon ng quality time ang maglola. Gagawin pa rin syempre ni Cecile ang trabaho niya sa caregiving kay Lola Carmela pero mas makakasama muna ng matanda ang apo niya. Naintindihan naman ito ni Cecile at sumang-ayon naman sa kanya. Napag-isip-isip din ni Cecile nung mga sandaling yun na ang saya rin pala at ang gaan ng pakiramdam niya nang makitang masaya si Lola Carmela dahil nagkita na sila ulit ng paborito niyang apo. Pero nahihiwagaan pa rin si Cecile sa nangyari kung talaga bang nagkataon lang na uuwi na talaga si Anthony sa mansyon at magpapakita na siya sa lola niya o talagang nagkatotoo lang ang hiling niya sa shooting star. Buong araw itong iniisip-isip ni Cecile at naikwento pa niya ito sa kapatid niyang si Joyce sa tawag sa cellphone. Pabiro pang sabi ni Cecile sa sarili at sa kapatid niya na sana kung alam niya magkakatotoo pala agad ang hiling sa shooting star ay dapat humiling na si Cecile ng kagalingan para sa kapatid niya. Kinabukasan ay pinatawag agad ni Anthony si Cecile para kausapin ito tungkol sa lagay at routine ng lola niya. Itinuro naman at ipinaliwanag ni Cecile ang lahat-lahat kay Anthony. Kung ano ang mga ginagawa nila sa umaga, anong tsaa at anong ibang maiinom ang pwede lang at makakabuti kay Lola Carmela. Anong mga pagkain na bawal
Ano ang mga nakagawian nitong libangan at kung anong oras ang pag-inom ng gamot. Inalam din ni Anthony ang mga iniinom na gamot ni Lola Carmela at nagsabi siya kay Cecile na siya na lang ang bibili ng mga ito mula sa araw na yun. Habang lumilipas sa mga araw na nakakasama ni Cecile si Anthony sa mansyon, tila lalo lang siyang naguguluhan sa mga inaasta at ugali nito. May mga oras kasi na parang okay naman at magaan kausap. May mga oras din na parang ang sungit at hindi niya mabasa ang ibig sabihin sa ekspresyon ng mukha ni Anthony, ang ibig sabihin nito sa mga sinasabi niya dahil minsan para bang taliwas. Pag magkasama din si Anthony at ang lola niya, ay para bang napapansin at nararamdaman ni Cecile na parang hindi masaya si Anthony. At kung titingnan niya sa mukha at sa mga mata ang lola niya, ay parang wala siyang nararamdaman na pagkamis o kasiyahan ngayong nakakasama niya na ito. Isang gabi, habang nagtitimpla ng gatas si Cecile para kay Lola Carmela, ay parang may naririnig siyang boses sa may labas, sa labas ng exit door ng kusina. Naririnig niya ang boses ng isang lalaking parang naiinis o naiirita. Hindi niya gaano maintindihan ang sinasabi nito, kaya daan-daan siyang lumapit sa may exit door at bahagyang dumungaw sa labas. Si Sir Anthony, nagsisigarilyo pala siya. Bulong ni Cecile sa sarili, pagkakita sa binata na may kausap sa phone habang hawak ang isang sigarilyong nakasindi sa kaliwang kamay nito. Inip na ako. Hindi ko na kayang umabot pa ng ilang araw dito. Mahina man ang boses ni Anthony dahil malayo siya ng konti sa may pintuan, pero malinaw na malinaw ang mga salitang yun sa tenga ni Cecile habang pabalang itong sinasabi ng binata. Hindi man ito agad inintindi ni Cecile, pero tinandaan niya sa isip niya ang mga narinig niyang yun mula sa bibig ni Anthony. Maya-maya pa ay medyo kinabahan si Cecile dahil biglang napalingon sa likod si Anthony at napatingin sa pintuan kung saan siya nakadungaw. Tila nakaramdam ang binata na may nagmamasid sa kanya. Kaya dali-dali namang umalis si Cecile doon at bumalik sa pwesto niya kanina kung saan siya nagtitimpla ng gatas. Mabilis namang nakapasok pabalik sa loob si Anthony. Amoy na amoy ni Cecile ang usok ng sigarilyo pagpasok ng binata. "Good evening po, sir." Bati ni Cecile kay Anthony. "Bakit ka nakadungaw sa may pinto? Sinong sinisilip mo? Nakikinig ka ba ng usapan?" Prangkang pagkakasabi ni Anthony kay Cecile na siya namang nagulat at kinabahan sa narinig niya. Hindi po, Sir Anthony. Pasensya na po. Nagulat lang po ako dahil nakabukas pa ang pinto. Hindi po kasi kami sanay dito na 10:00 na ng gabi ay may nakabukas pang pinto. Ilala ko po sana kaya lang nakita ko po na nasa labas pa po kayo." Paliwanag ni Cecile habang baka sa tono ng boses niya ang kaba. "Para sabihin ko sa'yo, ayoko nang nakikinig sa usapan ng may usapan. Ayoko ng tsismosa sa bahay na to. Para kay Lola ba yung gatas? Akin na, ako nang magdadala sa kwarto niya. Ako nang magpapainom sa kanya." Pabalang pa na pagsabi ni Anthony kay Cecile, sabay kinuha sa kanya ang baso ng gatas na kakatimplan niya lang. Kasabay ng tunog ng yabag ng lakad ni Anthony palabas ng kusina, ang bigat ng kabog ng dibdib ni Cecile. Hindi niya alam kung anong nangyari. Hindi niya naman ginusto na bigla ang mapadungo sa may pinto at mahuli siya ni Anthony na nakasilip dito. Wala siyang intensyon na makiusyoso man lang o anuman. Pero nagtataka siya kung bakit ganun siya kausapin ng apo ni Lola Carmela, gayong hindi naman siya ganun itrato nung mga araw na unang nagkita at nagkakilala sila. Iniisip ni Cecile kung may nasabi ba siya o nagawang hindi nagustuhan ni Anthony. Gulong-gulo si Cecile sa mga sandaling yun at hindi maganda ang pakiramdam niya sa kanyang dibdib dahil napahiya siya sa sarili niya. Sa mag-aanim na buwan niyang paninilbihan kay Lola Carmela, yun ang unang gabing hindi siya nagpainom ng gatas dito. Hindi maintindihan ni Cecile ng mga oras na yon kung bakit may kakaiba pa siyang kaba na nararamdaman sa puso niya. Nang sandaling agawin ni Anthony sa kanya ang gatas na ipapainom sa matanda. Lumipas pa ang ilang araw at ilang linggo. Pero nagpatuloy na gano'n ang trato ni Anthony kay Cecile. Lagi itong seryoso at para bang galit ang mukha tuwing kakausapin siya. Ni hindi maintindihan ni Cecile kung bakit laging pabalang ang tono ng pakikitungo sa kanya kahit na wala naman siyang ginagawang mali. Maayos naman niyang nagagawa ang trabaho niya pero bakit parang konting kibot ay iritable na agad si Anthony sa kanya. "Miss Anna, ayaw po kaya sa akin ni Sir Anthony bilang caregiver ng lola niya?" Tanong ni Cecile kay Miss Anna nang minsan nagkakwentuhan sila sa may balkonahe malapit sa garden ng mansyon na yun. Wala rin kasing ibang mapagsasabihan si Cecile nang saloobin niya kundi si Miss Anna lang bilang ito naman ang nag-hire sa kanya noon sa trabaho. "Cecile, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Malay natin naninibago lang talaga si Anthony. Malay mo naman, pag mga anak mayaman, hindi sila basta-basta nagtitiwala sa kung sino-sino lang. Baka overprotective lang din siya sa lola niya."
Paliwanag ni Miss Ana kay Cecile para kahit papaano ay gumaan ang loob nito at wag nang mag-alala. Nalaman ni Cecile kay Miss Ana na hindi rin pala basta-bastang tao lang si Anthony dahil isa pala itong striktong boss o CEO ng ilang kumpanyang pinamana sa kanila ng daddy niya na anak ni Lola Carmela kahit sa murang edad pa lang nito. Dealer ng mga branded na sasakyan ng negosyo ng pamilyang Olivares. At marami na silang branches at ahente sa Pinas. Naikwento na din ni Cecile kay Miss Ana yung gabing narinig niyang may sinasabi si Anthony sa kausap niya sa tawag na naiinip na siya. Nilinaw naman ni Cecile na hindi niya naman intensyon na makinig sa usapan ng iba pero nagpakatotoo lang siya kay Miss Ana na hindi niya mapigilang hindi ito ikwento dito. Alam mo Cecile, pag ganyan kasing mga negosyante at malalaking kumpanyang hawak gaya ni Sir Anthony, laging mainit ang ulo ng mga yan. Laging parang may kaaway sa telepono o ano. Ilang taong ko nang pinagsisilbihan ng pamilyang yan. Kilala ko na sila. Kaya siguro ganun ang narinig mo dahil maraming katransaksyon yan si Sir Anthony at siguro naiinip na siya na hindi siguro siya na-update. Mga ganun lang yun. Huwag kang masyadong mag-isip-isip. Paayo naman ni Miss Ana kay Cecile. Nakatulong naman kay Cecile ang pag-uusap nilang yun ni Miss Ana para mapagaan ang loob niya at maalis ang mga agam-agam sa isip niya. Nanibago lang siguro din siya dahil dati maayos naman ang trabaho niya at wala siyang ganong kakaibang pakiramdam sa mansyon. Isang araw, habang tinutupi ni Cecile ang mga nalabhang damit ni Lola Carmela sa wardrobe, ay narinig niyang umiiyak si Lola Carmela sa kwarto nito. Ang lakas ng boses ng matanda, kaya rinig na rinig ito ni Cecile kahit pa ang layo ng wardrobe sa mismong kwarto ng matanda. Dali-daling tumakbo si Cecile papunta kay Lola Carmela. Nakakapi ko na yung ginagawa mo. Sabi ko naman sa'yo, di ba, pag may kausap ako sa tawag, ayoko nang maingay. Hindi na kami nagkakaintindihan ng kausap ko. Makukuha ko na sana yung deal, makuklose ko na sana, pero dahil sa ingay ng bunganga mong matanda ka, ayan, ito ang nangyari. Binabaan ako ng tawag ng kliyente ko. Pasigaw at galit na sabi ni Anthony kay Lola Carmela habang halos hindi na makahinga ang matanda sa kakaiyak dahil humikbi-hikbi na ito. Kitang-kita naman ni Cecile ang galit ni Anthony sa lola niya dahil sa gigil sa boses nito at ang mga naglabasang ugat sa leeg ni Anthony na halos maputol na sa kakasigaw niya sa lola niya. Ano po bang nangyayari, Sir Anthony? Bakit niyo po sinisigawan si Lola Carmela? Puno ng pag-aalalang tanong ni Cecile kay Anthony. Iyang matandang yan pagsabihan mo. Pabalang na sagot ni Anthony kay Cecile. Sir Anthony, kung makasalita po kayo ng matanda, parang hindi niyo po lola ang kausap niyo ha. Huwag mo akong sinasagot ng ganyan. Sino ka ba dito ha? Caregiver ka lang, diba? Pabalang na sabi ulit ni Anthony kay Cecile. Huwag rin po kayang ganyan, sir. Porkit po ba caregiver lang ako dito, hindi po ako pwedeng magmalasakit sa lola niyo. Tingnan niyo po to. Bakit parang may latay sa braso ni Lola Carmela? Hinampas niyo siguro siya ano? Kilala ko na po ang lola niyo. Hindi siya iiyak ng ganyan na halos hindi na makahinga kung hindi siya nasaktan ng sobra. Medyo matapang na sagot ni Cecile kay Anthony. Nahampas ko lang siya dahil sa inis ko. May kausap akong kliyente sa phone habang siya iyak ng iyak at nang hihingi ng pandesal. Ilang ulit ko na siyang sinenyasan at sinaway na manahimik siya pero hindi niya ako sinunod. Pinikon niya ako dahil sinasadya niyang mag-ingay na parang bata kaya ayan, yan ang inabot niya. Paliwanag naman ni Anthony na may halong gigil pa rin sa tono ng pananalita niya. Patuloy namang umiiyak si Lola Carmela habang nagsasagutan at nagtatalo si Cecile at si Anthony. Hinihimas-himas naman ni Cecile ang kanang braso ng matanda na may bakas ng hampas ni Anthony. Pinapakalma at tahan ni Cecile si Lola Carmela habang sinasagot-sagot niya ang apo nito. Ano man po ang dahilan niyo? Mari pa rin nasaktan niyo ng pisikal ang lola niyo. Matanda na po siya at may Alzheimer's disease siya. Dapat expected niyo na pong may mga ganitong senaryo talaga dahil nga may sakit po si Lola Carmela. Kung ayaw niyo po pala ng maingay, sana sa labas niyo kinausap ang kliyente niyo. Sana tinawag niyo po ako para binantayan ko muna si Lola Carmela. E di sana hindi nangyari to. Alam niyo po, mula nang dumating kayo dito, parang ayaw niyo nang alagaan ko ang lola niyo. Kulang na lang bakuran niyo siya na para hindi ko siya malapitan. Para sabihin ko po sa inyo, binabayaran ako para bantayan at alagaan si Lola Carmela. Kaya sana, hayaan niyo namang gawin ko ang trabaho ko. Paliwanag ni Cecile kay Anthony na halos naiiyak na dahil sa nararamdaman niyang awa at sakit sa kalooban dahil sa nakikita niyang pagtrato ni Anthony sa lola niya. Pagkatapos marinig ni Anthony ang mga salitang yun kay Cecile,
ay nag-walkout na lamang siya. Patuloy naman ang pagpapatahan ni Cecile kay Lola Carmela ng mga sandaling yon at pinainom niya na ito ng maligamgam na tubig at dinampian ng yelo ang braso nitong may latay. Inireport naman agad ni Cecile ang nangyaring yun kay Miss Anna pero wala namang magawa si Miss Anna dahil isa rin si Anthony sa mga boss na sinusunod niya. Pagdating ng mga sumunod na araw, napansin ni Cecile na tuwing magkakasulubong sila ni Anthony ay tahimik na lamang ito. Kumbaga neutral na lang ang trato nito sa kanya pati na rin ang tono ng pananalita nito sa kanya tuwing kakausapin siya nito. Hindi alam ni Cecile kung bakit, pero mula ng araw ng pinagbuhatan ni Anthony ng kamay si Lola Carmela, mas naging mapagmasid na si Cecile sa mga kinikilos at galaw ni Anthony lalo na pagkasama nito ang lola niya. Lumaki sa lola si Cecile. Mapagmahal siya sa mga matatanda at maalaga. Kaya hindi katanggap-tanggap sa kanya na may maririnig at makikita siyang matanda na sinasaktan lalo pat pisikal at lalo na't pamilya pa nito ang gumagawa. Isang araw, umalis si Anthony ng mansyon dahil meron daw itong importanteng lalakarin. Kaya si Cecile lang ang naiwan na makakasama ni Lola Carmela. Naisipan ni Cecile na maghanda ng paboritong prutas ni Lola Carmela. Naghanda si Cecile ng mga hiniwang mansanas at papaya dahil ito ang mga paboritong prutas ni Lola Carmela. Dinala niya ito sa kwarto ng matanda. Pero pagpasok niya ng kwarto nito, laking gulat niya nang makita niyang may suka sa sahig. Nagsuka si Lola Carmela at nakahandusay na ito sa sahig. Walang malay. Sa sobrang taranta ni Cecile ay nabitawan niya ang isang platong prutas na hawak niya at napatawag agad kay Miss Anna para makahingi ng tulong. Agad naman nakontak ang private doctor ni Lola Carmela at dahil halos 5 minutes away lang ito sa mansyon, ay nakarating ito agad. Chinek up agad ng doktor si Lola Carmela at sinabi nito kay Cecile na hindi na i-monitor ang blood sugar ng matanda, kaya ito nagsusuka at nahimatay. Ipinaalala ng doktor kay Cecile ang kahalagahan ng blood sugar monitoring, tamang diet, exercise o physical activity na ginagawa ni Lola Carmela sa araw-araw, tamang pag-inom ng gamot, lalo na sa oras na nakatakda dito, at ang stress management. Lahat naman ng ito ay na-endorse kay Cecile nung kakapasok niya lang sa trabaho at lagi niya rin itong ginagawa at parte na ito ng routine niya sa araw-araw. Nahinto lamang ito magmula nang nasa mansyon na ang apo ni Lola Carmela na si Anthony. Medyo napagsabihan pa nga ng doktor at ni Miss Anna si Cecile dahil kahit pa raw nandyan si Anthony ay hindi raw niya dapat pinababayaan pa rin ang mga obligasyon niya bilang caregiver kay Lola Carmela. Pagkatapos ng pangyayaring yun ay naisip ni Cecile na kailangan niyang manindigan sa trabaho niya. Kahit na ba parang pagbawalan siya ni Anthony na mayat-mayat nakabantay at kasama nila ng lola niya ay gagawin niya pa rin dahil trabaho niya ito bilang isang caregiver. Naisip din ni Cecile noon na parang kailangan niyang mag-ala investigador at talaga bang napapainom ng gamot ng maayos at tama ang mga pagkain na naibibigay kay Lola Carmela. Mula kasi nang dumating si Anthony ay panay itong presenta na siya na ang magpapakain at magpapainom ng gamot. Ang ginawa ni Cecile ay kumuha siya ng isang notebook at doon niya nilista ang mga kinakain at iniinom na gamot ni Lola Carmela, pati ang oras ng pag-inom nito at ang oras ng pag-monitor ng blood sugar nito gamit ang glucose meter. Kahit pa pinapakita ni Anthony na naiirita siya sa ginagawang ito ni Cecile, ay baliwala lang kay Cecile. Mas mahalaga sa kanya ang kapakanan ng matanda. Sa sumunod na mga araw, ay naging mapagmasid ng sobra si Cecile at umabot ito sa puntong isa-isa na niyang binabantayan ang mga kilos at galaw ni Anthony tuwing nasa loob ito ng kwarto ng matanda. Pansin kasi ni Cecile na ng mga sumunod na mga araw ay tila ba nang hihinalagi si Lola Carmela. Isang araw, pumasok si Cecile sa loob ng kwarto ni Lola Carmela habang nasa labas ang matanda kasama ang apo nitong si Anthony. Dito, aksidenteng nakita ni Cecile sa ilalim ng kama na hinihigaan ni Lola Carmela ang isang supot na plastik na maumbok at tila ba nahiwagaan siya sa laman nito kaya kinuha niya ito at binuksan. Laking gulat niya na makita niyang yun ang mga gamot ni Lola Carmela. Kabisado niya ang mga yun dahil dati siya naman ang bumili. Nang suriin ng mabuti ito ni Cecile, sa kanya napagtanto na, ibig sabihin, hindi talaga pinapainom ni Sir Anthony lahat ng gamot ng lola niya sa kanya? Hindi kaya yun ang dahilan kaya madalas mahilo at sumama ang pakiramdam ni Lola Carmela? Bulong ni Cecile sa utak niya at dito na siya nagsimulang mag-personal na imbestiga at alamin pa kung ano ba talaga ang nangyayari at atsenda ng apo ni Lola Carmela sa kanya. Hindi muna ito sinabi ni Cecile kay Miss Anna at mas pinili niyang suluhin na lang muna at alamin muna kung ano ang totoo. Nagpatay mali siya na lang muna si Cecile
at nagpanggap na walang alam sa mga nangyayari at hindi siya nagmamasid sa mga kinikilos at galaw ni Anthony. Hindi siya dapat mahalata nito. Isang araw, naisipan ni Cecile na ilabas sa may garden si Lola Carmela para doon niya ito libangin sa may kubo para makalanghap ito ng sariwang hangin at maglaro sila ulit ng colored-coded puzzle at basahan niya ng libro ang matanda. Sir Anthony, ilalabas ko lang po si Lola Carmela sa may garden. Paalam ni Cecile kay Anthony habang busy ito sa harap ng laptop niya. Tumango lang si Anthony at hindi na nagsalita. Pagdating sa may garden, bigla namang naghanap si Lola Carmela ng tinapay o mamon na makakain dahil nagugutom na daw ito. Agad naman nagpunta si Cecile sa kusina para kumuha at nang maagang makapagmerienda ang matanda. Pero bago niya ito ginawa, ay siniguro muna niyang malayo ang kinatatayuan ng wheelchair ni Lola Carmela sa may bandang pool. May maliit na swimming pool kasi sa may garden area ng mansyon nila. Mabilis na kumuha ng tinapay si Cecile at nagmadali na siyang makabalik sa garden area at dito siya sobrang nataranta, nagulat at natakot nang makita niyang wala na sa pwesto kung saan iniwan niya si Lola Carmela. At narinig niya na lang ang tubig sa pool na parang may taong nagpupumiglas doon at nakita niyang si Lola Carmela yun. Dala ng adrenaline rush ni Cecile ay napatalon siya agad sa pool kahit na hindi siya marunong lumangoy. Nasa 5 feet ang lalim na pool at nasa lagpas 4 feet lang ang height ni Cecile. Sa takot ni Cecile na malunod si Lola Carmela ay hindi niya na naisip pa ang sarili niyang buhay at kung paano niya isasagip ang matanda gayong hindi rin siya marunong lumangoy. Tila ba makapigil hiningang ilang segundo ng sandaling yun at mabilis na nag-flashback kay Cecile ang lahat. Ang kapatid niya at ang lahat ng mga pangarap niya sa buhay. Humihingi siya ng saklolo dahil unti-unti silang lumulubog ni Lola Carmela. Hindi masukat ang takot na nararamdaman ni Cecile sa agaw buhay na pangyayaring yun. Mabuti na lamang at biglang dumating si Anthony at ang isang driver nila na tumulong para mailigtas si Cecile at Lola Carmela. Nailigtas naman agad ang dalawa at walang napahamak. Pero grabe ang trauma at stress na inabot dito ni Cecile. Mas stress at traumatized pa siya kaysa kay Lola Carmela. Kinagabihan, nang makauwi si Miss Anna ay grabe ang galit niya kay Cecile dahil sa nangyaring ito. Malinaw para kay Miss Anna na kapabayaan ni Cecile ang nangyari at alam niya naman na delikadong iwan si Lola Carmela sa may pool pero ginawa pa rin niya. Yun ang unang beses na nakita ni Cecile na galit si Miss Anna. Alam din naman kasi ni Cecile na at some point may kasalanan din siya at alam din niyang pinagalitan na rin si Miss Anna ng mga boss niya na mga anak ni Lola Carmela at yuhin at yahin ni Anthony. Nilagay mo sa kapamakan ng buhay ni Madam Carmela! Alam mo ba kung gaano kalaki ang ibig sabihin ng ginawa mo, Cecile? Pasigaw at galit na sabi ni Miss Anna kay Cecile. Wala namang ibang nasabi at nagawa si Cecile, kundi ang umiyak ng umiyak at nakiusap kay Miss Anna na wag siyang tanggalin sa trabaho dahil sa nakikita niya ay doon na papunta ang usapan dahil sa mga sinasabi sa kanya ni Miss Anna. Pasensya na po talaga, Miss Anna. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po talagang sinasadyang nangyari. Hindi po talaga. Nakikiusap po ako sa inyo. Patawarin niyo po ako. Kailangan ko po ang trabaho ko. Huwag niyo po akong tanggalin. Nakikiusap po ako, Miss Anna. Pagmamakaawa ni Cecile. Habang nagngangangawa si Cecile kay Miss Anna, ay tahimik lang na nakikinig si Anthony habang nakaupo siya sa sofa at nagsuscroll lang sa cellphone niya. Easy-easy lang talaga ang binata na para bang walang naririnig na usapan sa harapan niya. Pasensya na rin, Cecile. Pero this is very alarming. Hindi ko kayang palagpasin ito. Dahil baka ako naman ang mawalan ng trabaho dahil sa kagagawan mo. Magbalot ka na ng gamit mo. Ipapa-force resignation kita. O mag-voluntary resign ka na lang. I-release ko ang last pay mo kasamang mga bonus at incentives. I'm sorry. Pero kapakanan lang ni Madam Carmela ang iniisip ko. Pauwi na kita bukas. Dahil bukas na rin papasok ang papalit sa'yo. Huling mga salita ni Miss Anna kay Cecile. Nag-iiyak na lamang si Cecile habang papasok siya ng kwarto niya at sa loob niya ay tinuloy ang pagmumukmuk. Sinunod na lamang niya ang utos ni Miss Anna na uuwi na siya at tanggal na siya sa trabaho. Agad namang tinawagan ni Cecile ang kapatid at kahit gaano man ka-stressful ang nangyari ay ibinalita pa rin ito ni Cecile kay Joyce. Pinakalma naman ni Cecile ang kapatid na kakayanin nila lahat at maghahanap na siya agad ng ibang trabaho. Kinabukasan, nakanda na ang lahat ng maleta at mga gamit ni Cecile para sa pag-uwi niya at pag-alis sa mansyon. Pero bago ang lahat, naisipan niyang puntahan si Lola Carmela sa kwarto nito para magpaalam.
Kinausap ni Cecile si Lola Carmela kahit hindi siya sigurado kung naiintindihan siya nito. Nagpasalamat siya kay Lola Carmela sa lahat ng pinagsamahan nila at marami rin siyang natutunan sa matanda sa ilang buwang paninilbihan niya dito. Naging emosyonal si Cecile sa pamamaalam niya kay Lola Carmela habang ang matanda ay nakatingin lang sa kanya na para bang wala lang. Nag-goodbye kiss na lang si Cecile sa noo ni Lola Carmela sabay labas niya ng kwarto nito. Nakaabang sa may sala si Cecile habang hinihintay ang paglabas o pag-approach sa kanya ni Miss Anna para magbigay ng go signal at last pay niya bago tuluyang iwan ng mansyon. Maya-maya pa ay biglang lumabas ng kwarto at bumaba si Anthony. Akala ni Cecile ay si Miss Anna na ang papalapit sa may sala pero medyo nagulat siya nang si Anthony ang papalapit sa kanya at tila ba may importanteng sasabihin. Hindi ka naaalis. Kakausapin ko na lang si Anna. Laking gulat ni Cecile nang marinig niya ang sinabing yun ni Anthony. Ano po? Paanong hindi na po ako aalis? Tinanggal niyo na po ako sa trabaho, di ba? Pagkakaklaro ni Cecile, dahil tila naguguluhan siya sa mga pinagsasasabi ni Anthony. Akong tumula kay Lola. Tinula ko siya para mahulog siya sa pool. 2 bagay. Bakit ko yun nagawa? Una, gusto kong takutin si Lola. Gusto ko siyang pahirapan. Gusto ko siyang magdusa gaya ng ginawa niya sa mami ko. Pangalawa, ginagawa ko yun para matanggal ka na sa trabaho dahil ayokong may caregiver siya na kagaya mo. Tila ba hindi makapaniwala si Cecile sa mga narinig niya. Unti-unti itong nag-sink in sa isip niya at para bang nagpanting ang tenga niya at nagdilim ng konti ang paningin niya dahil napangunahan siya ng emosyon sa sandaling bitawan ni Anthony ang mga salitang yun. Kaya ilang segundo pa ay biglang sinampal ni Cecile ng malakas si Anthony. At dahil sa lakas ng sampal, ay halos matumba o ma-out of balance ng bahagya ang binata. Maya-maya pa, ay humagulgol na sa iyak si Cecile habang halos manlisik ang mga mata niyang nakatitig kay Anthony habang walang tigil ang pagtulo ng luha sa mga mata niya at sinabing, Anong klaseng tao ka ha? Kung tao ka man, ano bang problema mo? Gusto mong patayin ang lola mo kasama ako? Anong kasalanan ko sa'yo para gawin mo sa akin to ha? Kilala mo ba ako? Alam mo ba kung ano ang mga pinagdadaanan ko? Ganun na lang bang tingin mo sa buhay ng tao? Bakit? Dahil marami kang pera? Dahil mayaman ka? Wala kang kasing sama. Mahalaga sa akin ang trabaho ko. May kapatid akong may sakit at kailangan kong trabahong to para mabili ang mga gamot niya. Para makapamuhay siya ng normal. Para makapagtapos siya ng pag-aaral niya. Maabot niya ang mga pangarap niya. Ang laki ng sinasakripisyo ko araw-araw tapos ikaw, ano? Gagawin mo lang kung anong gusto mo? Ano ba kami sa'yo ha? Laruan? Tau-tauhan lang? Ganon? Ikaw na ang pinakasalbahing taong nakilala ko. Wala ka ring alam sa buhay ko. Wala kang alam sa nakaraan ko kung bakit ko ginagawa ang lahat ng to. Si Lola Carmela ang dahilan kung bakit namatay ang mami ko. Tinakwil niya ang mami dahil ayaw niya dito bilang asawa ni Daddy. Kaya nabaliw ang nanay ko. Nasiraan siya ng pag-iisip. Nagpag-aalaga-ala kung saan. Pinagsamantalan siya ng mga masasamang loob at tumakas siya mula dito hanggang sa nagasaan siya. Nangyari yun lahat nung 5 taong gulang lang ako. Pero iba ang kwento sa akin ni Lola. Hanggang sa mag-18 anyos ako. Doon ko lang nalaman ang buong katotohanan. Nagsinungaling sa akin si Lola. Niloko niya ako para lang pagtakpan ang kasalanang nagawa niya. Siya ang pumatay sa mami ko. Puno ng emosyon na pagkukwento ni Anthony kay Cecile. Kaya ano, papatayin mo na lang siya. At ako na tumutulong lang sa kanya na nag-aalaga sa kanya. Ako na ginagawa lang ang trabaho ko. Idadamay mo. Kahit wala akong kasalanan sa lahat ng nangyayari sa buhay niyo, idadamay mo ako. At anong mangyayari sa akin? Anong mangyayari sa kapatid ko na binubuhay ko? Gusto mong sirain din ang buhay ko, ganun ba? Sunod-sunod na mga tanong ni Cecile kay Anthony habang matapang na nakatitig pa rin sa mga mata nito. Wala akong ibang masamang intensyon sa'yo. Dahil wala naman akong pakialam sa'yo.
Ayoko lang na ginagawa mo ng sobra ang trabaho mo to the point na grabe na ang pagmamahal mo sa lola ko. Hindi niya deserve ang pagmamahal at pag-aalaga na ginagawa mo. Masama siyang tao. Ngayon, mukha lang siyang kaawa-awa. Pero hindi mo alam kung anong impyernong pinadalas niya sa mami ko. Hindi ka na dapat nagtagal pa dito. Sa lahat ng mga caregivers na pinatalsik ko, sa'yo lang ako nahirapan sa totoo lang. Paliwanag ni Anthony at dito niya na rin ibununyag na siya ang gumagawa ng paraan kaya walang tumatagal na caregiver si Lola Carmela. Dahil sa mga narinig ni Cecile ay lalo siyang humagulgol sa iyak at nanaig ang galit sa kanyang boses at mga mata. Grabe ka, Anthony. Ikaw pa talaga ang gumagawa ng paraan. Planado mo ba ito lahat? Kaya ba, nung tumagal na ako ng ilang buwan, dito ka bigla na lang sumulpot na parang kabote? Kasi plano mo palang tanggalin ako sa trabaho talaga. Wala kang puso. Hindi mo ba alam? Sa araw-araw na magkasama kami ni Lola Carmela, ikaw lang ang bukang bibig niya. Ito, nakikita mo ba tong peklat ng sugat na yan sa braso ko? Nasugatan ako ni Lola Carmela ng cutter dahil akala niya kukunin kita sa kanya. Ang buong memorya ni Lola Carmela ay punong-puno ng mga alaala niyong dalawa, Anthony. Kung ano man ang kasalanang nagawa ng lola mo, totoo man o hindi, may dagdag man o bawas. Hindi ba dapat kausapin mo siya? Hindi ba dapat sabihin mo sa kanya lahat-lahat ng yan? Hindi man kayo magkaintindihan dahil sa sakit niya. Pero dapat mo pa rin sabihin sa kanya yan. Karapatan niya yun, Anthony. Napaka-unfair na lalabanan mo ang lola mo sa panahong hinang-hina siya. Hindi. Hindi mo ko naiintindihan, Cecile. Dahil wala ka naman sa posisyon ko. Wala kang alam. Wala kang pinagdaanan ni isa sa mga naranasan ko. Kaya wala kang karapatan pagsabihan ako ng ganyan. Iniwan at pinabayaan ako ng tatay ko sa lola ko nung namatay ang nanay ko. Namatay ang nanay ko sa sakit dahil pinabayaan siya ni tatay. Hindi siya ipinagamot dahil nakabuntis si tatay ng ibang babae. Ang batang yun na anak ng tatay ko sa labas, sa kabit niya, ay ang batang binubuhay ko ngayon, si Joyce, yung kapatid ko. Nung una, halos kasuklaman ko ang tatay ko at ang batang anak niya sa pagkakasala at dahilan kung bakit namatay sa konsumisyon at sakit ang nanay ko. Dahil araw-gabi, isip ng isip ang nanay ko kung bakit kami iniwan ni tatay at pinagpalit sa iba. Kaya pumutok ang ugat ng utak ni nanay at namatay siya. Pagkatapos ng 3 taon, nabalitaan ko na lang din sa lola ko na namatay rin si tatay. Inatake siya sa puso. Iniwan niya sa amin sa Diyos na 3 taong gulang lang noon. Nung namatay si tatay, akala mo ba naging masaya ako? Kahit gaano kalaki ang galit ko sa kanya, wala akong maramdaman ni katiting na saya o ginhawa nang namatay siya. Kaya anong maayos na kinabukasan, inayos ko ang buhay ko. Nagkaroon ako ng marangal na trabaho. Ngayon, pinatatapos ko ng kolehiyo ang kapatid ko. Imbes na galit pagmamahal. Pagmamahal, Anthony, yun ang pinairal ko sa puso ko. Yun ang nanguna sa buhay ko. At yun ang isang bagay na hindi mo maiintindihan. Sa tindi ng huling litanyang sinabi ni Cecile kay Anthony, ay tila ba hindi na nakapagsalita ang binata. Natulala at nagulat din siya sa mga naikwento ni Cecile sa kanya. Nagmistulang eye-opener kay Anthony ang istoryang yun ni Cecile. Nagising ang kaibuturan ng puso ni Anthony at tila ba nagkaroon din siya ng realization na oo nga naman, ano pa ang saysay ng pagganti niya at pagkagawa ng masama sa lola niya. Gayong kahit ano naman ang gawin niya hindi na maibabalik ang lahat sa dati. Sarili lang niya ang pinahihirapan niya at pinadidilim niya ang mundo niya gaya ng ibig sabihin ni Cecile sa kanya. Pagkatapos ng usapan yun, ay hindi na nagpapigil o nagpaawat si Cecile na umalis ng mansyon at umuwi na lang sa probinsya. Hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa lagay ng estado ng emosyon niya ng mga sandaling iyon. Bigla niyang naramdaman ang lahat ng pagod at pasakit niya sa pagtatrabaho at ang tanging hiling na lang niya sa mga sandaling yun ay umuwi sa probinsya at makita at makasama ang bunso niyang kapatid. Nang gabi ring yun ay bumiyahe si Cecile pa uwi ng probinsya nila at kinaumagahan din ay nakarating na siya sa bahay nila ni Joyce.
Tiyahin lang nila ang kasama ni Joyce sa bahay at nagyakap sila ng mahigpit nang muli nilang makita ang isa't isa. Sabay-sabay silang nag-almusal at doon na-realize ni Cecile na namiss niya ang buhay sa probinsya. Ang tilaok ng manok sa umaga, ang lasa ng kapeng barako at pandesal na gawa sa pugon. Ang ginataang laing na paborito nilang ulamin magkapatid, ang amoy ng lupa at siga ng mga natuyong dahon ng saging sa dapit hapon. Ang pagsisibak ng kahoy para makapagsaing at luto sa kahoy. Ang pagtulog ng may kulambo at nalalanghap ang amoy ng usok ng katol para sa lamok. Lahat ng yun ay hinahanap-hanap ni Cecile. Pero paglipas ng ilang araw na pamamalagi ni Cecile sa probinsya kasama ang kapatid niya, ay hindi niya inaasahang bigla na lang niyang maiisip at maaalala si Lola Carmela. Naiisip niya kung ano kaya ang ginagawa ng matanda at sino na ang nag-aalaga dito. Kung napapakain ba ng maayos, kung napapainom ng gamot ng maayos. Hanggang ngayon ay kapakanan pa rin ni Lola Carmela ang iniisip ni Cecile. Pero inaaral na niyang tanggapin ng unti-unti ang katotohanan na hindi na siya makakabalik pa sa mansyon na yun. Ngayon ay naghahanda na lang siya para sa plano niyang magtrabaho sa ibang bansa at doon mag-caregiver. Ito ang bagong hakbang na uumpisahan ni Cecile sa buhay niya para makaahon. Kaya lang, bago pa man ni Cecile maumpisahan ang unang hakbang na gagawin niya, ay may nangyari na namang isa sa kinatatakutan niya. Biglang nahimatay si Joyce at isinugod nila ito sa ospital. Na-confine ng halos 1 linggo si Joyce sa ospital dahil umatake na naman ang mga sintomas ng sakit niya. Ang daming gamot ang nireseta sa kanya ng doktor at ang dami pang test ang kailangan na gawin sa kapatid niyang si Joyce para lang maagapan ang phase na ito at hindi na lumala at humantong pa sa pagdadialysis. Nag-iiyak na lang si Cecile sa may hallway ng ospital at napapapikit na lang siya. Nanghihina siya at tila ba hindi na niya alam ang gagawin hanggang sa may biglang tumapik sa likod niya. Cecile. Laking gulat ni Cecile nang marinig ang boses ni Anthony sa likuran niya. Sir Anthony, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Cecile kay Anthony habang namimilog ang mga mata niya sa gulat nang makita si Anthony. Pinuntahan kita sa bahay niyo. May dala akong mga groceries at ibang mga regalo na pinapabigay din ni Miss Anna at Lola Carmela. Kaya lang sabi ng kapitbahay niyo andito raw kayo sa ospital kaya dumiretso na ako dito. Mahinaw na kwento ni Anthony kay Cecile habang nakangiti ito. Kita sa mga mata ni Anthony ang sinseridad sa mga sinasabi niya at para bang ibang Anthony na siya ngayon kesa sa dating nakilala ni Cecile. Sa mga sandaling yun, alam ni Cecile na ang lalaking nasa harapan niya ang totoong Anthony at hindi ang Anthony noon sa mansyon na puno ng galitang puso at puot ang mga mata. Si Anthony na ang nagpresentang bayaran ng hospital bills ni Joyce at bilhin ang lahat ng mga gamot nito. Tulong na raw niya ito kay Cecile bilang kabayaran sa lahat ng kabutihan at pagmamahal na ipinakita at binigay ni Cecile kay Lola Carmela. At dahil may pinagsastayan namang hotel si Anthony sa probinsya ni na Cecile, ay nagtagal pa siya doon ng ilang araw. Nagkakwentuhan pa sila at mas nagkakilala pa ni Cecile dahil halos araw-araw din nakatambay si Anthony sa bahay nila. Sa bawat kwentuhan nila at pagsasama ng halos 1 linggo, ay tila ba mabilis ring napalapit ang loob ni Cecile at Anthony sa isa't isa na siya namang napansin din ng kapatid ni Cecile na si Joyce. Alam mo Ate Cecile, bagay kayo ni Kuya Anthony. Bulong ni Joyce sa ate niyang si Cecile na medyo kinikilig-kilig pa habang pinagmamasdan nila si Anthony sa di kalayuan nakakwentuhan ng tiyahin nila. Ano ka ba? Huwag kang ganyan. Hindi naman ako nililigawan yan. Mabait lang talaga siya sa atin dahil inalagaan ko ang lola niya. Sagot ni Cecile sa kapatid habang pigil din naman ang nararamdamang kilig ni Cecile sa loob-loob niya at hindi pinahahalata sa kapatid. Isang gabi, habang nagpapahinga sa loob ng bahay si Joyce at ang tiyahin nila, ay nasa labas naman si Cecile at sa Anthony nakatambay. At dahil 1 buwan na lang at magpapasko na, malamig na ang simoy ng hangin sa probinsya ni na Cecile, kaya naman naisipan niyang magsunog ng ilang peraso ng kahoy para pinaka-bonfire nila habang nagkukwentuhan sila ni Anthony. Parang ang saya rin ng buhay niyo dito, Cecile, no? Simple lang. Sabi ni Anthony kay Cecile. Oo nga eh. Saka ko lang din na-realize to nung nag-Maynila ako. Marami din naman akong pinagtrabahuhan dati bilang caregiver pero dyan lang sa bayan. O kaya sa kabilang syudad. Nag-Maynila lang talaga ako nung nahanap ako ni Miss Anna. Kwento naman ni Cecile. Sorry talaga, Cecile. Aaminin ko maling-mali ako nun sa lahat na nagawa ko at pinakita ko sa'yo. Pero promise, nagsorry na ako kay Lola Carmela. Nag-usap na kami ng masinsinan. Nag-iyakan pa nga kami.
Natatawang kwento naman ni Anthony kay Cecile. Alam mo, kung di dahil sa'yo, hindi ako magigising sa katotohanan. Hindi ko marirealize lahat. Siguro kung hindi kita nakilala at hindi nangyari ang lahat ng yun, siguro habang buhay na akong ganun. Nabubuhay sa galit at sama ng loob. Dagdag pa ni Anthony. Sa kalagitnaan ng pagkukwentuhan ni Cecile at Anthony, ay may bigla silang narinig na kantang tumutugtog mula mismo sa bahay ni na Cecile. Yung kapatid mo, parang sinasadya atang magpatugtog ah. Gusto niya atang bigyan tayo ng background music. Kanina pa siya sumisilip sa bintana o pinapanood tayo. Natatawang sabi ni Anthony kay Cecile. Loko talaga tong batang to. Nangaasar lang kamo yan. Ano ang kanta yung pinapatugtog niya? Kilala ko yung banda na yan eh. Ano nang title ng kantang yan? Tanong ni Cecile kay Anthony. Alipin by Shamrock. Ah, oo nga. Naalala ko na. Pero ang galing ah. Bumabagay yung kanta sa vibes ng moment natin ngayon. Paseryosong sabi ni Anthony kay Cecile. Ha? Paano bumabagay yung kanta sa vibes? Ano? Wala. Yung ano lang, yung lyrics ng kanta. Mukhang bagay din ata sa kwento nating dalawa. Saan doon? Kasi para tayong aso't pusa dati. Away ng away. Pwede rin. Pero ganito na lang. Sige. Dediretsahin na kita. Alam mo, nung umalis ka ng mansyon, tapos nung mga sumunod na araw, hindi na kita nakikita. Hindi ko na naririnig ang boses mo. Alam mo na miss kita bigla. Seryosong sabi ni Anthony kay Cecile. Paanong na-miss? Na-miss mo kong awayin? Na-miss mo kong busitin at galitin at stressin at kung ano-ano? Gusto kita, Cecile. Gusto kita matagal na. Kaya kita namimiss. Sincere na sagot ni Anthony kay Cecile. Anong sinasabi mo, Anthony? Seryoso ka ba? Paanong gusto? As in, gusto? Yung gusto kita. I like you. Tingin ko ito yung pagkagusto ko na parang nauuwi na sa pagmamahal. Kasi alam mo sa mga oras na to, kung marinig mo lang tong puso ko, ang sinasabi nito sa akin ngayon mahal na ata kita. Tingin ko at nararamdaman ko, mahal na kita, Cecile. Nabigla si Cecile sa sinabing yun ni Anthony at hindi siya agad nakapagsalita. Namula ang mga pisngi niya, nagkatitigan lang sila ni Anthony ng ilang segundo at bigla na siyang tumakbo papasok ng bahay nila at iniwan niya si Anthony sa labas. Napakaripas ng takbo si Cecile sa kapatid niyang si Joyce at nagtawanan sila. Ang tawang yun ay may tono at halong kilig dahil sa ibinulong ni Cecile kay Joyce. Joyce, sabi niya, gusto niya ako. Sabi niya, mahal niya ako. Hindi maipenta ang todong kilig na nararamdaman ni Cecile dahil sa loob-loob niya, alam niyang nahuhulog na rin ang loob niya kay Anthony. Nang gabing yun, umuwi na rin si Anthony sa hotel na tinutuluyan niya at magdamag silang nag-chat ni Cecile para may pagpatuloy ang kwentuhan nilang naputol kanina. Tila ba parang silang mga teenager na nagsisipaglukso ang mga puso dahil sa kilig na nararamdaman at saya dahil gaan ang pakiramdam na dulot ng pag-ibig dahil sabay na rin silang nag-aminan sa chat ng buong nararamdaman nila sa isa't isa. Dito nalaman ni Cecile na noon pa pala siya kilala at minamanmanan ni Anthony dahil nga ang ginagawa noon ni Anthony ay nagpapatalsik ng mga caregiver ni Lola Carmela. Kinabukasan ay nagkita ulit si Anthony at Cecile na para bang walang nangyaring aminan nung gabi. Yun na ang huling araw ni Anthony sa probinsya ni na Cecile at kailangan niya nang bumalik sa Maynila dahil may mga inaasikaso pa siyang trabaho sa family business nila. Nagyakapan naman si Anthony at Cecile at nag-usap sila ng maayos na mag-keep in touch sila sa chat at tawag. Wala namang naging pag-uusap si Cecile at Anthony tungkol sa kung ano na ang next step na gagawin nila pagkatapos nila mag-aminan sa nararamdaman nila para sa isa't isa. Walang malinaw na sinabi si Anthony kung formal na ba siyang manliligaw kay Cecile at wala rin namang sinabi si Cecile kung handa na ba siyang i-level up ang namamagitan sa kanila ni Anthony. Ang malinaw lang sa dalawa ay nagkapatawaran na sila sa mga nangyari dati. At alam naman ni Anthony na sa ngayon ay kailangan munang mag-focus ni Cecile sa susunod niyang plano at pangarap at ito ay ang magtrabaho sa Canada. Doon ni pagpapatuloy ni Cecile ang pag-caregiver niya at pangarap niya ring maging citizen doon para ma-sponsor niya ang kapatid niyang si Joyce at madala ito sa Canada para doon ni pagpatuloy ang pagpapagamot at ulila na rin naman silang pareho sa mga magulang at may sakit ito. Si Anthony naman, sasamahan niya na lang muna si Lola Carmela habang inaasikaso niya ang family business nila.
Nakakuha rin ng mabait at maalagang caregiver na bago si Miss Anna para kay Lola Carmela. Pagkalipas ng ilang buwan na pag-aasikaso ng mga requirements at papeles ni Cecile, ay nakarating din siya ng Canada at natupad ang pangarap niya na makapagtrabaho doon. Dito nagsimula ng bagong buhay si Cecile at nag-umpisang buuin ang pera-peraso niyang mga pangarap. Lumipas ang 4 na taon at sa ika-4 na taon ay nadala niya rin sa Canada ang kapatid na si Joyce. Kahit malayo na siya sa Pinas at kahit halos 5 taon ang lumipas ay hindi naputol ang connection nila ni Anthony dahil patuloy pa rin naman ang pangungumusta ni Cecile kay Lola Carmela. Isang araw ay nagulat na lamang si Cecile nang sorpresahin siya ni Anthony dahil nasa Canada na rin si Anthony. Nakapagpatayo si Anthony dito ng small family business din nila at inaasikaso ngayon ni Anthony ang citizenship niya dito para makasama si Cecile. Sa unang linggo na nagkasama si Anthony at Cecile sa Canada, ay laking gulat ni Cecile nang dito na rin nag-propose si Anthony. Sinagot naman agad ng yes ni Cecile si Anthony at nagpakasal din sila pagkatapos ng ilang buwan na paghahanda. Si Lola Carmela naman ay narating na ang dulo ng journey niya sa buhay sa mundo at ngayon siya ay nasa lagay na ng tahimik, kapiling ang Panginoon. Unti-unti na rin gumaling si Joyce sa sakit niya at hindi na ito lumala sa tulong na rin ng mga gamot at medikasyon niya. Dito na patunayan ni Cecile at Anthony na tunay ngang hinuhubog at pinaghihinog ng panahon at mga pagsubok sa buhay ang pag-iibigan ng dalawang pusong nagmamahal basta patuloy lang silang maniniwala at magtitiwala sa isa't isa.